nga po mga kapatid, maya paabak sa mga kapatid nating Kapampangan at maupay nga aga sa mga kapatid natin naman pong Waray. It is Friday, last day of the work week na nga po para sa ilan sa atin. Itodo na natin ang pagbibigay ng saya at latest updates. Kaya naman po, huwag na nating patagalin pa. Heto na, ang sagot sa madalas na tanong ng mga Marites na... Anong latest? 5:30 in the morning this Friday, para po sa ating buwan namanong latest, buwan naman rin ang sayang dala sa kanyang mga pasahero. Bring me habang traffic. Yan po ang kakaibang gimmick at good vibes na hatid ng isang konduktor sa bus na nag-viral sa social media. Kitang-kita po ang energy habang nagpapalaro ang uploader na si Kulas. Simple lang mechanics. Ang makakahanap ng item na sasabihin ni Kulas, balik pamasahe. Okay na po, meron na po. Tayo. Saan sir ticket mo, sir? Abonado man, pero ito na raw ang paraan niya para mag-share ng blessings at iwas bad trip din ito sa traffic at habang may biyahe, mahabang biyahe. So, nakikipaglaro yung conductor sa loob ng bus. Ngayon ko lang nakakita ng ganyan. Parang nakakita ko ng ganyan before sa jeep naman. Jeep? Okay, okay. Not so long time ago. Pero wala, dati kasi sa mga parlor games na natin, sa mga party, di ba yung mga bring me, Diyos ko. Naalala ko yung mga magulang talaga yung pag nagpapabring me. Ay, laki-laki bigyan mo naman. Sabi siguro, bigyan mo to. puting buhok, puting buhok. Di ba may puting buhok pa? Pero tama yun, yung nanay. Pwede yung nanay mo pinaka-gwapong tito. Oh, dali mo tito. Dali mo tito. Di ba gano'n? Ganun yung mga nanay. Ganun, di ba? Tama. Pero di ba, ang ganda nung ginawa ni Kuya na nagpapabring me siya. Kasi paano kung shaggy siya po yung gusto niyang laro. Mas mahirap Ay, mahirap yun. nun, di ba? Mahirap Uy, pero nun. hindi, alam mo, merong mga tao talagang sadyang pinanganak na yung bang marunong aliwin ang sarili. At gusto niya, may kadamay siya. Ay. Oo, Baka ang wala ganda. ako dun sa si Saan? Kuya, yung pinakita natin Walang na ticket? bata. Gano'n naman typical yung mga bata lang. Hindi kaya gano'n ang paghinuli mo, mama. Yung sumakay to, walang ticket, di nagbayad, ayan ka. Yung itsura niya, hindi, whether papunta ka or pauwi galing school, di ba? Basta niyo yung mga anak niyo pagka nasa sasakyan, nasa jeep man, sa FX, kung saan makayo, di alam niyo, parang upungas po. Kinakausap kasi siya, pero parang antok na antok siya. Pero paano kung di nga? Aaliwin mo Tapos yung biglang pipreno, di ba? Paano kung di nga nagbayad no? Balik pamasahe. O sige, libre na nga yan. Bigyan mo naman yung bring me mo eh. Ang ganda, a little kindness goes around, no? So maganda sana yung mga operator natin, i-shoulder na nila, magkano naman yung ganun, di ba? Parang pampa-upselling na rin ng pagsakay. Kuya Kulas, galing mo. Pero nabanggit mo yung shaggy di shaggy. Laro nga tayo dun minsan kasi talaga panahunan pa namin ni Mami Ruth. Ang cute ni Mama, di ba? Shaggy Gusto di niya ng shaggy di kalaro. shapopo. Uy, minsan maglaro nga tayo. laro nga tayo, shaggy Bahay di mo, shaggy Mama, di shapopo. pwede. Hindi, dito gagawa, di ba, gagayahin ko yung gagawin mo, gagayahin mo yung gagawin ko, di ba? Ng Bini, pinauso ng Bini. Yung dance step. Ayan na. Yun ang alam ko siya. Ay, Uy, mahirap nagpaparamdam. yan. Oo, yung sa TikTok natin yung dadalihin. Sa'yo, ikaw yun, Mama. Sobrang Abangan ka advanced namin. level na yung Bini. Eto naman po mga kapatid, mainit-init na usapin ngayon sa social media na bansagang persona non grata sa isang probinsya ang isang kilalang travel vlogger. Opisyal na idineklara ng provincial government ng Negros Oriental na persona non grata ang social media personality na si Ferdinand de la Merced o mas kilala bilang Philippine Looper. Ang dahilan, ang kanyang mga komento online tungkol sa lokal na pamahalaan na itinuring umanong disrespectful at offensive sa mga opisyal ng probinsya. Hingi tayo ng public apology dyan sa mga kababayan natin sa Negros. Pasensya. Yung bagyo, may bagyo naman talaga tayo eh. Wala namang problema sa bagyo natin kasi yung bagyo, taon-taon naman talaga. Saan na magkakasunod pa yung katatapos na, andyan na naman isang bagyo. Okay. So yung statement na yun is pagkatapos siyang... Okay. Oo. Yan, sa regular session. Etong nangyari. Nung Lunes nga, unanimous na inaprubahan ang resolusyon na nagdeklara sa kanya bilang persona non grata. Ayun na nga. So, napagdesisyonan na nila.
At bukod dyan, Mami Chiki ha, alam mo ba, may sagot uli dyan, si Philippine Looper. Sa kanyang follow-up post, sinabi niyang wala siya intensyong mang insulto, na hurt lang daw siya sa mga komento laban sa kanya. Hingi tayo ng public apology dyan sa mga kababayan natin sa Negros. Pasensya na kung medyo hindi naging maganda yung naging ugnayan natin. Humingi ako ng pasensya ron. Yan yung apology. Yan yun. Oo, yan yun. Si De La Merced ay kasalukuyan naglalakad mula Batanes hanggang Hulo bilang bahagi ng kanyang Guinness World Record attempt. Patuloy naman daw ang kanyang paglalakad at ngayon ay nasa Cebu na siya at mas mainit daw ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon. Ayun. Ang hirap naman pagkaganyan. Hindi ko rin kasi na masyado napanood kung ano yung mga sinabi. Hindi buo din yung aking information pagdating dun sa nangyari. Pero siguro, gauging off of that, syempre, ang atin ng mga local government, meron talaga silang, pwede talaga nilang gawin yun. Yes, actually, pwede talaga na mag-declare ka ng persona ng gata. Talagang ganun yun. Kung anong basihan nun, nasa sa kanila din yun, no? Siguro, ang magandang maintindihan lang natin dito, lahat kasi ng mga ginagawa natin on social media, merong digital imprint, Mama. Ang hirap-hirap na kasing burahin yan kapag nandiyan na yan. And when you're talking about a province, syempre, we are all very proud of where we hail from. Meron tayo, kumbaga may pride tayo palagi sa ganyan. At kahit naman marami tayong pinagdadaan ng mga bagyo, syempre, pag ikaw makakarinig ka ng ganyan, talagang aalma yung mga tao. Minsan, hindi pa nga LGU ang aalma. Yung mismong taga doon. Mga nakaka-experience. So, I think, more than anything, ito pwede nating matutunan na timing is everything pagdating sa mga post. Minsan yung hindi makakapanakit sa ngayon dahil mas sensitibo ang mga tao dahil nga merong mga bagyong dumarating. So, syempre, inaayon yun, no? Humingi siya ng apology and I'm so sure naman, alam mo yung mga taga doon sa probinsya yun, napakababait nila, ha? Marami akong mga kaibigan who hail from there. Pero at the end of the day kasi, syempre, we also have to be accountable for our actions and at that moment, kung yun ang naramdaman ng mga taga-probinsya nila, hindi natin pwede, we cannot take that against them. So we learn from this and hopefully, syempre, at the end of the day, gusto naman natin, Mama, ay magkaroon din sila ng, kumbaga parang reconciliation. Malay mo naman, maayos naman to in the future, diba? Pero malay mo, pagkatapos malift yung persona ng grata, mabigyan naman siya ng key to the city. Wow! Ang tatanungin mo yung persona non grata ba? Sabi mo nga, nalilift siya. Pero does that mean you're not allowed to be in the area? Yeah, habang persona non grata ka pa. So, hindi pwede? Hindi pwede. Pero pag na-lift na, okay na. Actually, ganito yan forgiven. You can go there, pero you're not welcome. Hindi ka welcome talaga doon. Ganun naman yun. You can go there, you're not welcome. Gusto ko lang balikan most of the time. Sige, una. Hindi, yung sinasabi kasi, Dims, yung tama yung lagi natin pinapaalala lang, lalo na ngayon social media, may social media imprint. Kaya nga si Monis Berto sa Signal, sina Charles Leandro, may think ka muna. Diba? Bago ka mag-click. Kasi minsan, sa sobrang impulsive mo, na-upload mo na agad o na-enter mo na-upload na. So, hindi mo alam yung repercussions, kumbaga yung mga consequences pagkatapos. Nung, di ba, nag-sorry naman siya eh. So, siguro napaisip siya na wala naman akong sinasadyang ma-insulto, ganyan. Pero, kumbaga, damage has been done. Nailabas mo na, may mga nasaktan ka na. So, bago ka mag-upload, bago ka mag-post, bago ka may masabihin na ganito, pag-isipan mo muna. Doon na lang ako sa lagi sinasabi ng tatay mo. Oo. Kapag wala kang magandang sasabihin. Shut up ka na. Oo. Zip it. Dalawa lang sinasabi ng tatay ko, pag wala kang magandang sasabihin, kainin ko na lang daw yung buhok ko. Sabi ng tatay ko, kaya pala naubos na. Ano ba hindi po? Lagi kinakain yung buhok. Pero totoo yan. My papa will always say na, makakatulong ba yung sasabihin mo? Tama. Mama, ayos ba yung sasabihin? Kung hindi maganda, dito ka na lang. At kung may gusto kang sabihin sa isang tao, at gusto mong may makorek, diretsuhin mo. Yan ang sinasabi niya palagi sa akin. Huwag ka na maghanap ng iba pang madadamay. Diba? In fairness sa tatay ko, 16 years lang naman nabuhay ako doon ng kasama ko siya. Pero ang dami lagi mong nakuha. Hindi, pero kasi totoo yun eh. Yung mga basic na values na gano'n, alam mo, kahit saan mo yun dalhin, kahit wala ka pang pinag-aralan, totoo yan. Marami akong kilalang mga tao na
hindi mataas ang mga pinag-aralan, hindi nakatapos, and yet, the best people in the world. Pero marami ka naman nakilalang mga ang tataas sa mga May pinag-aralan. masters pa. Diba? Nag-masa PhD pa. Sa ibang bansa pa nag-aral, kaya ang asal, ugali. Oh, pre. Ahol pa. Oh, pre. Cheers na naman tayo. Ayan na kayo! Nakaw pa na nakaw. Isipin mo, nag-aral ka sa ibang bansa para magnakaw sa bansa mo. Ano ka ba? Nag-Europe pa. Oh, yan. Sige na, Okay, ikaw na yan. ako na to. Para maiba naman. Punta naman tayo sa Pampagod Vibes, mga kapatid. Ito na nga dahil ang ating pambansang Krugkrung may 2025 version ng Smile in Your Heart. I had a feeling that you're holding my hand, and I know that. Celebration mode ang K-pop superstar na si Sandara Park na nagdiwang ng kanyang 41st birthday kamakailan lang. At bilang pasasalamat sa kanyang fans, naglabas siya ng bagong version ng kanyang cover na Smile in Your Heart. Una niya itong kinanta noong 2005 bago pa siya lumipad sa South Korea at bago pa man siya makilalang miyembro ng legendary K-pop girl group na 2NE1. Ang full video po ng 2025 version ni Dara ay mapapanood sa kanyang YouTube channel na Dara TV. Alam mo ito, Jel, di ba? Yung sabi mo, Alin? yung song, Oo, original. original Ariel Rivera. Yung video Yun na ang alam ko. pinapanood natin, yan yung 2005. 5. Hindi, Ito Mama. na yung Yan yung recent. ngayon. Bago. Yung 41 si See? Mama, sabi ko sa'yo, itong taong to parang hindi Vampira. tumatanda. Vampira. Oo. Saan ba yung fountain of youth niyan? Oo, Makapunta. Sa Korea. Korea. Hindi, nga, di ba ikaw alam meron mo- ka din? Alam mo, dito niya nahanap yan. Aminin mo, Pilipinas. dito Dito niya sa nahanap. Pilipinas. Kasi balik-balik siya dito eh. Every Oo, birthday. pagmamahal ng Kung ano yung tsura niya pala. dati dun sa SCQ, ganun ba? Huwag na tayong lalayo. Nakita mo si Oo, Mama oo. Cheeky. Oo. Nakanta nga ako ng ano. Na ano, Mama? Alam niya Ano ba, magre-record din ako ng video. Ano? Pero hindi, 41, so kaedad mo to Yes, sa Mama. Sandara. Kaedad ko po si Sandara. Tayo, Kaedad din yun. magkakaedad. Oo, di ba? So, nakakabata po Age Ay, dito. din Din ang pala edad dito. din natin, Mama, nung time kasi na yun, wala pang masyadong contaminant sa mga food natin, sa tubig. Kaya tingnan mo, ang babata ng mga itsura natin, di ba? Totoo yun, Mama. Sama niyo na nga si Andre. Andre. Wala naman sa buhok yun eh. Parang gusto ko nga hindi. Sabi ko, ano ba mga iniinom nyo? Ano ba yung mga... Hindi. Nasa fest lang yan, di ba? Yung... No, but you also Pa-feeling- look very young, Dre, kasi si Mama Marilyn also yung tatawa singer. Yung nanay She ko. looks super Dun sa lahi ng young. nanay ko yun eh. And I think more than anything is yung disposition mo sa buhay will make you Actually, young. oh. Tsaka ang buti-buti din kasi nitong si Dara. Kaya Dara. siya yung isa sa mga, actually isa siya sa mga OG, mga K-pop superstars na minahal talaga nating mga Pinoy. Kasi pinakitaan niya tayo na, ay pwede pala yun na isang Koreanang kagaya niya ay mahalin natin. Kasi very Philip. Kaya mula nun, Mama, pag may Korean dito, because of Sandara, love na love mo na. Kasi alam mo na ay ganito pala sila. Diba? Wala na siya sa inunahan niya yung K-pop Yes, wave. definitely. Wala Oo, tayo totoo, na mahal na totoo, natin totoo. siya. Una din 21. Alam ko, isa sa mga nauna din yung 21. 21. Oh, 21. Sino nga yung partner niya dati? Sa, di ba? Si Hero, Angeles. Ano Hero pangalan Kayo ba Angeles. nakatrabaho mo na ba si Angeles, Sandara? Dati nung nagmo-mall show kasi ako, nag-host yan sila ni Hero, yung Sandara Hero. Kainitan ng SCQ yun. Ako kasi amazed ako na ang galing-galing niya managalog. Ay, Mama. Oo, totoo. Diba? Because she Oh, has yeah. remained Nila. friends. Yes. Actually, ang halos lahat ng friends ni Dara ay Pinoy. hindi pa nga artista. Yung mga staff Non-showbiz ng staff. shows na niya, Mama, mabait yan talaga. Ay, Pinoy at heart. At saka magugulat din talaga kayo, yung mga Korean, sabi mo, magaling magtagalog. Kasi doon dati sa school ni Mio, nung grade school siya, marami siyang mga Korean classmates. galing. Tapos kapag nagkakaroon ng Filipino elocution, sila yung mga ang Magagaling. gagaling pa sa mga totoong Pilipino Si ano? magtagalog. Ryan Bang. Galing Si Grace Lee, dating kasama Grace natin Lee, dito that's sa right. umaga. Okay. Hindi daw masyado si Ryan. Kasi medyo, mas magaling si Dara. Oh. Kasi si Ryan, good morning sa Ryan. And then, Medyo tsaka, ano pa eh. ano pa si Ryan. Bulbul. Pero hindi dahil sa Koreano siya doon. Kasi yun talaga siya. Talagang yun talaga siya. Very endearing naman yung gano'n niya. 5:44 na po this Friday. At matapos ang ilang trending update na yan, ito na naman ang mga pangunahing balita.
Pakikiramay mula sa ilang opisyal at personalidad bumuhos kasunod ng pagpanaw ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Senado ay pagpapatuloy ang pagdinig sa maanumalyang flood control projects. Imbitasyon kay Zaldico via Zoom, hindi itinuloy. Pero mas ano si Kalukuyang senador, ererekomenda ang kasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Eto naman, on the go, ano nga ba at kaninong hiling ang tutuparin ng ating Eat Girl na si Maui? At sa kita tayo dahil Pasko vibes na, ibibida natin ang Christmas tree na natutupi. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Buwelta naman ni Vice President Sara Duterte, dapat ipakulong ng Pangulo ang sarili niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Diretsahang bantayan ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga dawit sa maanumalyang flood control projects. Babala niya. Yang mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, sa nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Kasama sa listahan ng pinakakasuhan sa ombudsman ng 37 individual, kabilang ang ilang mambabatas, kontratista hanggang sa dating opisyal ng DPWH. Pero hindi pa kabilang dyan ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Sabi kasi ng Pangulo, dapat malakas ang mga ebidensya para siguradong may mananagot. With the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, you know, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. May banat naman si Vice President Sara Duterte sa mga dapat daw ikulong. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na ano talaga, meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho. Sang-ayon din si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat managot si PBBM, pati na sina nooy Senate President Cheese Escudero at nooy House Speaker Martin Romualdez, partikular sa issue ng 2025 national budget. Ang insertions at pag-aproba sa flood control ay ginawa ng House, ng Senate at maging ng Malacanang. Pero dinipensahan naman ni House Deputy Speaker Ronnie Puno si Romualdez. Hindi naman daw miyembro si Romualdez ng Bicameral Conference Committee kung saan umano nangyari ang insertion sa budget. Tama yung sinasabi ng Pangulo. No? Anong ebidensya natin ngayon kung wala yon? Yung Gutesa. Yung Gutesa nga, nag-uumpisa pa lang. Yung kanyang notarization, falsifikado na. Sinigundahan din ni Manila 6th District Representative Benny Abante ang ipinunto ng Pangulo na hindi pagpapabango lang ang pagdidemanda. Hanggang ngayon, wala naman daw ebidensyang direktang nag-uugnay kay Romualdez sa flood control scandal. Tungkol naman kay dating Congressman Zaldico na iniuugnay din sa mga kickback sa mga flood control project, hindi pa rin daw nakakansela ang passport niya dahil hindi pa siya nasasampahan ng kaso. Nang tanungin ng Pangulo kung pwede bang maging state witness si Ko, sabi niya, That option is always there, except for them who are the most guilty. Do you think he is? I don't want. And then pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudged. Let the courts do their work. 3 raw ang target ni Pangulong Marcos. Una, panagutin ang lahat ng korap. Pangalawa, bawiin ang perang ninakaw. At pangatlo, gumawa ng reforma para hindi na maulit ang ganitong katiwalian. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
Hindi raw dadalo sa pagdinig ng Senado ngayong araw si dating Congressman Zaldico. Yan ang nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson kasunod ng ibinunyag ni Senator Amy Marcos. Sa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. May bagong impormasyon daw na nasagap si Senator Amy Marcos. Haharap daw si dating Congressman Zaldico sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee pero sa pamamagitan lang ng Zoom. Ang panuntunan para sa mga resource person na haharap sa pagdinig ng Senado sa pamamagitan ng Zoom ay dapat gawin nila yan sa loob ng Embahada ng Pilipinas sa kung nasaang bansa sila naroon para maging valid ang salaysay. Kung di naman magagawa, kailangan pa rin ipa-affirm ang kanilang testimonya sa konsulado ng bansa. Kaya panawagan ni Senator Amy kay Ko, dapat umuwi siya. Ba't siya nagtatago sa Zoom? Higit sa lahat, bakit? Mas paniniwalaan siya kesa sa mga testigong humarap. Na-convince siya na umapir ng Zoom. Pero may duda pa rin ako kung talagang matutuloy. Sa parehong press con, sinabi ng senadora na haharap din sa pagdinig ang ilang kongresista. Scripted daw ang sasabihin ng mga ito. Lilinisin daw nila ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez at sasabihin wala siyang kinalaman sa maanumalyang proyekto. Mga congressman pupunta doon, may script na daw sila at yun nga, liliwanagin na walang kinalaman si Martin Romualdez, si Bonjing. Pagkatapos noon, a-appear rin si Congressman Toby Chanco. Confirmed na siya. May karagdagang ibubunyag. Pero pagkatapos niyang sabihin ni Amy, binawi rin niya agad ang pahayag niyang dadalo ang mga kongresista. Nabisto raw kasi na may mga script ang mga ito. Kaya ayon sa senadora, sina Congressman Toby Chanco at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na lang ang haharap sa pagdinig. Dagdag pa ni Senator Amy, ipapalabas ang video ng pagbawi ng testimonya ni Orly Guteza. Siya ang nagpakilalang security aide ni dating Congressman Zaldico na naghatid umano ng mali-maletang pera sa bahay ni Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Pero ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson, itinanggi ang mga revelasyon at prediksyon ni Senator Amy tungkol sa mangyayari sa pagdinig ayon kay Lacson. Hindi na niya tinuloy ang unang plano na imbitahan si Ko na dumalo sa pagdinig via Zoom. Baka lang daw kasi gamitin ito ni Ko para sa propaganda o magsabi ng mga bagay na wala namang basihan. Ang masaklap pa, hindi siya pwedeng ipakontempt ng komite kung mangyari yan. Ayon kay Lacson, sinabihan sila ng abogado ni Ko na nasa Amerika ngayon ang dating kongresista para magpagamot. Humiling daw ito na hindi muna dumalo sa pagdinig. Git din ni Lacson, imbis na intindihin niya ang bolang kristal ni Senator Amy, mas poproblemahin niya raw ang pagbalik ng boses niya para sa Blue Ribbon hearing. Nagbabalita mula sa frontline. Mean Los Baños, News 5. Umanaw na po sa edad na 101 si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Balikan po natin ang makulay niyang buhay bilang mambabatas sa Frontline Report ni Cheryl Cosin. Gusto ko, happy kayong lahat. Linyang tumatak sa masa mula sa isang makasaysayang pangalan sa politika. May ambag sa mahahalagang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon, ginugunita natin ang mahabang buhay at makulay na karera. Doon sa mga nag-iisip na sana patay na ako, you will have your wish one day. Dati siyang Defense Minister, dating Senate President, at Chief Presidential Legal Counsel, si Juan Ponce Enrile, aka Manong Johnny. Ipinanganak noong araw ng mga puso, February 14, 1924, sa Gonzaga, Cagayan. Si Juan Ponce Enrile ay anak ng dating politiko na si Alfonso Ponce Enrile. Nagtapos siya ng cum laude sa University of the Philippines College of Law at nakamit ang Master of Laws sa Harvard University. Bilang Defense Minister ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., naging isa siya sa mga pangunahing tauhan ng martial law noong dekada 70. Pero makalipas ang higit isang dekada, siya rin ang naging simbolo ng pagbaliktad sa diktadurya. Noong 1986, sa kasagsagan ng People Power Revolution, sumanib siya sa puwersa ni General Fidel Ramos at piniling kumalas sa Administrasyong Marcos. Isang hakbang na nagbunsod sa tagumpay ng EDSA at pagbabalik ng demokrasya. Sa mga sumunod na taon, naging senador si Enrile at naging Senate President mula 2008 hanggang 2013. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakilala ang kanyang tapang, talino at matibay na paninindigan sa mga isyu ng pambansang interes.
Kabilang din siya sa 2012 impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, kung saan hinangaan ng publiko ang kanyang mahinahong paghawak sa pagdinig. Pero hindi rin siya nakaligtas sa kontrobersya. Noong 2014, 90 years old na si Enrile. Kinasuhan siya ng plunder dahil sa pork barrel scam, bagamat pinayagan ng korte na makapagpiyansa dahil sa kanyang edad at kalusugan. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling aktibo si Enrile sa public service. Hanggang sa mga huling taon ng kanyang buhay, siya ang Chief Presidential Legal Counsel ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isang siglo ng karanasan, kapangyarihan at kontrobersya. Isang buhay na dumaan sa iba't ibang mukha ng pamahalaan. Sa edad na 101, pumanaw si Juan Ponce Enrile, ang pinakamatandang opisyal sa kasaysayan ng Republika. Isang haligi ng batas, isang mambabatas na kinilala at tinuligsa pero walang dudang bahagi ng kasaysayan. Gusto ko, happy kayong lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, Cheryl Cosin, News 5. Happy Friday mga kapatid! Para sa mga nagpaplanong bumahe o maki-on the go ngayong darating na weekend, alamin muna natin ang magiging lagay po ng panahon kasama ang ating very generous at gwapong-gwapong napakahusay pumili ng mochi matcha. Thank you sa gift mo kahapon, Tito Alvin, ang ating resident meteorologist. Tito Alvin na laging may panahon para sa'yo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at buti naman nag-enjoy ka. Good morning mga kapatid, walat panahon na po tayo ngayong araw ng Biyernes. Wala na po ang bagyong uwan, tuluyan na po yung nalusaw, so magandang panahon na po nga asahan natin sa malaking bahagi nating bansa, maliban lang sa mga areas ng Mindanao at Visayas at ilang bahagi ng Palawan dahil bumabalik po or aktibo yung ating intertropical convergence zone at magpapatuloy ang epekto nito ngayong weekend. Pero dito po sa areas ng extreme northern Luzon, babagsak po ang ating temperatura dyan at possible po yung ating mahihinang pagulan dulot ng ating northeast monsoon. Samantala, mas maliwalas naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng ating bansa. So possible po yung ating mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng Mindanao, kasama po dyan ang mga areas ng Davao, maging dito sa ilagang bahagi ng Mindanao. Although, nagpapakita naman po yung ating araw, saan po natin ng mataas na tsansa ng pagulan. So mag-ingat po tayo dyan dahil kapag meron tayong thunderstorms, biglang boost po yan ng malakas na pagulan na posibleng magpabaha or magdulot po ng mga flash floods at landslides. Mas mataas din ang ating tsansa ng pagulan sa malaking bahagi ng Visayas at mag-extend pa yan sa areas ng Palawan. Apektado rin po ito nung tinatawag nating intertropical convergence zone. Pero again, nagpapakita naman po yung ating araw dyan. Pero sa may mga lakad ngayong weekend, ugaliin pa rin natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Mas maliwalas naman ang panahon natin sa malaking bahagi ng Luzon at if ever may mga pagulan tayo, ito yung mga pulo-pulo lamang o yung mga pagdagliang pagulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Papatuloy nga yan ngayong papasok na weekend. Sa ngayon, wala pa tayong inaasahang bagyo o low pressure area na posibleng mabuo or pumasok sa loob ng ating PAR sa mga susunod na araw hanggang sa susunod na linggo. Dito nga sa Metro Manila, magandang panahon pa rin po ang sasalubong sa atin ngayong umaga at magpapatuloy yan hanggang tanghali. Pero again, pagsapit ng hapon, mas nagiging maulap yung ating panahon at tumataas din po yung ating tsansa ng pagulan. So yun po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms lamang. At ngayon magpapatuloy din yan ngayong weekend. Kaya sa mga may lakad, huwag pa rin natin kalimutan ang pagdadala ng payong. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:56 ng umaga at muli po yan lulubog mamayang 5:24 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong Biyernes ng umaga. Happy weekend mga kapatid. Ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na lagi may panahon para sa iyo. Maraming salamat, Tito Alvin. Babalikan ka namin maya-maya lamang. Samantala po, abangan sa Frontline sa umaga, DILG. Nagbabalang aarestuhin ang mga magtatangkang pabagsakin ang administrasyon. Mga flood control projects sa Ilocos Norte, iniimbestigahan na rin ng Independent Commission for Infrastructure or ICI. At Korean superstar Ji Chang-wook bumisita sa Hong Kong para sa bago niyang drama na The Manipulated. Marami pa po tayong baon para sa masiksik pa na umaga. Tutok lamang po sa inyong paboritong morning kasama. Ito ang Good Morning Kapatid!
Time check, 2 minutes past 6 in the morning ngayong Biyernes. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Sa frontline sa umaga, aarestuhin daw ang mga magtatangkang pabagsakin ang gobyerno ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Sa gitna po yan ng ikakasang malawakang protesta sa darating na weekend. Nasa frontline ang balitang yan, si Camille Samonte. Kasado na ang 3 araw na rally ng iba't ibang grupo simula November 16 hanggang 18. Pero ngayon pa lang, nagbabala na si DILG Secretary John Vic Remulla na huhulihin ang mga rallyistang walang permit at magtatangkang pabagsakin ang administrasyon. Ayon kay Remulla, naka-red alert status ang Menjola at ang paligid ng Malacanang. Babala ng kalihim, huwag nang magtangkang manggulo sa mga lugar na ito. Kabilang ang United People's Initiative o UPI sa magrarally sa Quezon City simula sa linggo. Koalisyon ito ng mga retiradong general. Paglilinaw ng grupo, wala silang balak pabagsakin ng gobyerno. Ipananawagan lang daw nilang mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian, partikular sa flood control scandal. Napansin daw nilang maliliit na tao lang ang nakakasuhan. Kami sa UPI, hindi po manggagaling sa amin yung panawagan ng magkagulo. Gusto po namin tahimik. Kaya kung sasabihin po natin, lumaban tayo, hindi po namin sinasabing lumaban tayo para gibain natin ang pamahalaang ito. Bahala sila sa kanila. Ang sa atin, gibain natin, labanan natin ang katotohanan, ipagtanggol natin ang ating mga mamamayan. Ayon sa koalisyon, marami ang sasali sa kanila at may galing pang mga taga Mindanao. Nasa hanggang 300,000 ang kaya raw i-accommodate ng People's Power Monument. Sa dami po ng clamor, the clamors nationwide, mula Tawi-Tawi until Apari, until Batanes, no? So, yung iba, sinalanta ng bagyo, it will take time for them to arrive here. May 3 araw na rally rin ng Iglesia ni Cristo at ibang evangelical groups sa Luneta sa Maynila. At dahil nagkarayot sa malawakang protesta noong September 21, ngayon naghahanda ang DOJ para sa mga kakasuhan sakaling magkagulo ulit. We hope that it doesn't happen, but where it happens, we have our prosecutors ready on standby. Not only in Manila, but in areas, I believe Quezon City is also a possible area where rallies will be held. So we just want to make sure that in the event that there will be any forces who will try to disrupt, no, or to create any chaos during the said event, we will be ready to handle these cases. Ayon sa PNP, higit 16,000 na polis ang ide-deploy sa Metro Manila. Ipoposto sila sa EDSA Shrine, People Power Monument at Quirino Grandstand. Magpapatupad naman ang road closures at traffic rerouting ang Manila Police District para sa peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Luneta. Nauna na rin inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagsususpende sa face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ininspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure ang flood control project sa Ilocos Norte na kilalang baluarte ng pamilya Marcos. Ayon sa ICI, karamihan sa mga ito ay nakuha ng mag-asawang Diskaya. Nasa frontline ang balitang yan si Mean Los Baños. 150 flood control projects. Karamihan daw dyan ay nakuwang proyekto ng mga kontratista at mag-asawang sina Curly at Sara Diskaya sa Ilocos Norte. Kilalang baluarte yan ng pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Rodolfo Azurin, 9 bilyong piso ang halaga ng mga nasabing proyekto. Kabilang dyan ang 2 proyekto sa Bongo River at Sinigpit Creek sa bayan ng Nueva Era. Ininspeksyon ng ICI kasama si Azurin ang ilang flood control projects sa Ilocos Norte. Wala naman silang nakitang sira, pero hindi pa raw tapos ang kanilang investigasyon. May nakita tayo ng mga repair, so ibig sabihin nagkaroon ng damage. Yung may iwan na mga engineers dito, titignan pa nila yung mga ibang mga projects na sinasabi nila na may mga alis na mga ghost. Ito ang unang beses na ininspeksyon ng ICI ang mga proyekto sa Ilocos Norte. Matatanda ang giniit ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa One News na tila iniiwasan ng ICI na imbestigahan ang mga proyekto sa Ilocos Norte. Pinipigilan nila yung mga nagsalita doon eh. Sino pong pumipigil ko sa Chairman ng Chairman Reyes. Imbestigahan yung Ilocos Norte at isama yung mga media
para walang takipan. Buwelta naman dyan ni ICI Chairperson Andres Reyes, wala silang palalampasin sa kanilang mga investigasyon. We are transparent. We will go to every part of the country. PNP reaches all the parts of the country, from Batanes to Jolo. Pero kung ang ICI walang nakitang sira, si Davao City Representative Paulo Duterte may inilabas na mga litrato na umunoy bitak at pagguho ng lupa sa ilang flood control project sa Ilocos Norte, gaya ng mga nasa Pagudpod at Lawag City. Kuha raw ito ng mga nangangambang residente doon. Komento dyan ni Pulong, kung saan may tunay na problema, doon daw dapat mag-imbestiga. Wala pang pahayag dito ang ICI. Pero kahit nga raw ang Davao City, may maanumalya ring flood control project ayon sa Makabayan Block. Naghain na sila ng resolusyon para imbestigahan yan sa Kamara. Pero una nang sinabi ni Davao City Representative Duterte na kumpleto at sinuri ang mga proyekto sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Samantala, no-show pa rin po sa Senado si Senator Bato de la Rosa pero itinanggi ng kanyang abogado na nagtatago siya. Humiling din ang senador sa Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa warrant of arrest ng ICC. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Hanggang ngayon, wala pang kumpirmasyon ng Department of Justice kaugnay ng sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla na may warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Si Bato ang PNP chief nung inilunsad ang madugong war on drugs sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kahit hindi pa nakikita ang mismong papel, nag-hine na ng petisyon sa Korte Suprema si De La Rosa para sa pag-i-issue ng temporary restraining order o ng writ of preliminary injunction. Sa isinumiting urgent manifestation ng kanyang kampo, hiniling niya ang TRO para pigilan ng pagpapatupad ng ICC warrant, red notice o surrender request. Pati na rin ang pagpapaabot ng anumang tulong sa mga testigo ng ICC sa pamamagitan ng Witness Protection Program at ang pagpapadala ng anumang mensahe na may kinalaman sa ICC sa pamamagitan ng diplomasya o ng mga law enforcement body. Hiniling din ng senador sa SC na atasan ng DOJ at DFA na maglabas ng patunay na meron niyang arrest warrant ang ICC laban sa kanya. No-show ulit ang senador sa Senado. Huling nasilayan ng publiko si De La Rosa nang mamahagi ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo sa Cebu. Pero sabi ng kanyang abogado, hindi nagtatago si Bato. No, he's not denying. He just want to secure more facts. The ombudsman himself, who is supposed to be an impeachable officer and who's supposed to be the protector of the people, but is now acting like the unofficial spokesperson of the ICC. Pero sakali raw na tuluyang aresto si De La Rosa, payo ng kanyang abogado, huwag gawing sanctuary ang Senado. I would not advise that. Simply because of the fact that the spokesperson of the Malacanang already declared that it would be illegal on the part of Senator to seek sanctuary in the Senate. According to her, the punishment of the crime allegedly committed by Senator De La Rosa is more than 6 years, forgetting the important point that such rule would only apply to punishment by local laws. May ilang post sa kanyang Facebook account si Senator Bato, kabilang ang larawan kasamang Santo Niño. At ang isang post kasama naman ang kanyang spiritual advisor na si Father Shano Ubod ng Compostela Parish Church sa Cebu. Anya, kailangan daw niya ng gabay. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Fresh from his Manila visit sa Hong Kong naman bumisita ang Korean superstar na si Ji Chang-wook with EXO member D.O. para sa serye nilang The Manipulated. At syempre, kasama dyan ang News 5. Humarap ang aktor sa press kasama ang co-star sa Disney Plus series na The Manipulated na si EXO member D.O. Chika nila, full of emotion ang serye ng dahil sa nakakaawang role ni Chang-wook na kinawawa sa kulungan dahil sa isang krimen na hindi naman niya ginawa. First villain role naman ito ni EXO D.O. Sabi nga niya, sobrang sama raw ng kanyang karakter sa serye. Showing na po ang The Manipulated sa Disney Plus. Pero aabangan din natin si Ji Chang-wook soon dito sa TV5 sa reality show na Kumusta. Nagkagulatan naman po sa golden carpet ng pelikulang Wicked for Good sa Singapore. Sino
Sinugod ng isang fan si Ariana Grande. Inakyat nito ang harang na bakod para maakbayan ang Wicked Star. To the rescue naman si Elphaba, Cynthia Erivo. Dahil sa gulat, inalis niya ang kamay ng fan. Agad ding umawat ang mga security guards. Safe naman si Ariana at iba pang stars. Ayon sa ilang report, napag-alamang content creator ang fan. Sa mga kapatid nating luluwas o uuwi sa weekend, commute-stahin muna natin ang lagay sa isang pangunahing sakayan sa Buendia kasama si Traffic Tito Mondi. Happy Friday, Tito Mondi. Ano, happy ba dyan? Marami na ba mga pasahero na ready to go? Yes, Mami Chiki! Ito na nga, weekend feels na tayo dito. Ready na ating bag. At dito nga ang biyahe papuntang Quezon! Laguna! Batangas. Kaya naman, team commute na babiyahe sa mga nabanggit kong probinsya. Kaway sabay. At dito nga, pwede ka mag-pole dancing. Di ba? Ayan. Ito na nga, dito tayo 24 hours dito sa isang terminal dito sa Pasay. Ang 24 hours dito na babiyahe ay ang Lucena, Santa Cruz at Balibago. Then yung iba na magbabiyahe ng Alauna. Sabi mga nakausap natin dito, yung Alauna na slot, pwede kang magdala ng alagang aso o mga hayop natin. Basta meron silang nasa kulungan sila o nakadiaper sila, kompleto sila. Para pwede sila ba, isang beses lang pwede yun. At dito nga, pinakamalakas na bahay dito yung pa Lucena, sabi naman nakausap natin. Kita nyo na? At dito nga, mabilis lang, pakita lang natin. At ang hintayin dito, 30 minutes lang, napakabilis yung hintayin. At dito sa loob, pakita natin. Kaya ba natin? Pakita natin. Ups, dito may timbangan. Timbangan sa mga magpapadala, pakita natin mabilis lang. Ayan po, timbangan dito, 1 to 20 kilos siya sa mga magpapadala natin kapatid, 200 pesos. Pag nag-extra siya, times 9 pesos and 50. O, computin nyo na lang yan. At tapos ito yung ating mga kapatid natin na Master Terminal. At ito, sakto, meron tayong kapatid na papunta sa Cabuyao, Laguna. Kumustahin natin si Sir. Sir, nandito na kami, papasok po. Ayan, ups. Good morning, Sir. Mondi po. From Good Morning Kapatid. Ayan, pasok tayo. Aray ko. Sir, anong pangalan po natin? Benjamin Lotsabis. Ano po? Benjamin Lotsabis. Sir Benjamin, pang ilang biyahe nyo na po ito? Balikan pa lang, sir. Balikan? So, pangalawa na, tama ba? Opo, pangalawa. Anong oras po kayo bumiyahe kanina? Alas 4. Alas 4. Sir, kumusta yung traffic natin nung pabalik kayo dito? Maluwag pa rin, sir. Maluwag? Oo, kasi maaga pa eh. Maaga pa. So, mga anong oras po nagka-traffic dito pag weekend? Ka-traffic, sir, mamaya pa, mga alas 8, ganyan. Alas 8. Sir, parang may kamukha ko doon sila. Pakita natin, pasok tayo, sir, saglit ha. Diyan, Sir Benjamin, pakita natin. Ay, nakatutok sila dito, Mami Chiki. Hello po, good morning. Good morning. Ayan ha, pakita natin, piyet tayo. Ayan, pakita natin. Ay, kaway po tayo. Nanonood sila na Good Morning Kapatid dito sa bus. Very good sila dito. Dahil dyan, kuya, eto na. Kuya Benjamin, hello po. Nag-almusal ka na ba? Mamaya. Sige, kinaalmusal mo kuya. Bunot ka rito sa aking jacket. Ayan, bunot po kayo. Ayan. Seryoso kuya, ayan. Bunot po kayo. Wala no. Ayan, bunot po kayo. Meron po kayo. Pakita natin. Kalamay. Very good. Dahil dyan kuya, yan muna natin morning biyahe. Ingat po kayo sa biyahe. Every 30 minutes mo alis natin, no? Opo. Ayan, sir, kayo nyo habang nagkikita ng mga pasahero natin, okay? Opo. Kaway mo na sir. Yan muna natin morning biyahe. Back to studio. Nanonood sila. Good morning kapatid sa bus. Very good. Okay, sir. Kape na lang ko lang. Good morning, Kuya. At good morning sa mga pasahero dyan sa bus. Ayan, nakita nyo naman live and in person si Tito Mondi. I'm sure masaya sila, Mon. Salamat. At sa aming pong pagbabalik sa Larga, kukumustahin natin ang bentahan ng karneng manok sa pamilihan kasama si Laila. At sa On The Go, another wish will be granted kasama si Eat Girl Maui para sa isa nating kapatid sa Maynila. Huwag po kayong alis, mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paborito masalo sa umaga, ang Good Morning Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Palapit na nga po ang Pasko, mga kapatid. Kaya naman ang ating Eat Girl na si Maui mag-aala Santa Claus ulit at mamimigay ng maagang pamasko. Mau! Good morning kapatid, kaninong hiling ang tutuparin mo dyan sa Sampaloc?
Good morning, Mama Dims! Eto na nga, tayo ay nakipasok at nakiakyat ngayon sa isang bahay dito po sa Batanes State, sa Sampaloc, Manila. At special po ang ating on the go. Ito ang tinatawag nating on the go sa Pasko, kaya pause muna tayo sa pagtikim-tikim. Ngayon po, makikipasok tayo sa bahay ni Nanay Emma. Kaya ito po, kausapin po natin siya. Nandito si Nanay Emma. Nanay Emma, magandang umaga po. Good morning, kapatid. Good morning po, Kamusta po kapatid? kayo, Nay? Ito, Opo. tatabihan ko kayo, ha? Opo. Okay, Nay, ito po nga, pinapasukan natin dito ngayon. Ito ang inyong bahay. Opo. O, dito kayo natutulog, Opo. nakatira. Opo. Sino pong kasama niyo dito, Nay? Yung anak ko po may pamilya tsaka isang apong itim. Okay. Matagal na kayo nakatira dito, Nay? Okay. Ilang taon na kayo? Pwede po kami sa mekanto. Okay. Meron pa po kayo ibang hanap buhay na ginagawa? Nagtatanod po ako. Dito po. Nagtatanod kayo. Kung okay lang po tanongin, magkano po kinikita nyo sa pagtatanod? 800 po. 800? Sa isang buwan? Opo. Paano nyo pinagkakasya yun, Nay? Yung sa kami, ano lang ako, paano, makatapat lang po kami, makalas yung pagkain ng pang-araw-araw, magkaano ng konting pambayad sa ilaw, gano'n. Gano'ng katagal na kayo nagtatanod? 2 years po. 2 years. Nay, ito po nga kinakatayuan natin ngayon. Dito po, saan kayo natutulog? Dito Opo, po dito ba? po. Dito na kami mismo? kakakain. Dito na kayo mismo? Kakain. Yan. So paano yan? Dito talaga pinagkakasya nyo na lang Opo. kayong lahat? Tsaka lahat ng gamit nyo, dito na rin nagkakasya? Wala pong ano yung list me. Wala na kayo malugaran. Pero matagal na kayo dito, Opo. kamo. Okay. Nay, ako, may tanong po ako ha, kasi alam ko po talagang mahirap ang buhay at talagang buong pamilya nyo, pinagkakasya nyo po dito at nakikita ko po na talagang ginagawa nyo yung makakaya nyo at lahat ng paraan para kumita ng pera. No? Tanong ko, kung meron po kayong hiling ngayong Pasko, ano po yung hiling Ito lang po yung hinihiling ko kasi hikain po ako. May hika po kayo? Tsaka ano po ako, nag-maintenance po ako ng Tusartan, tsaka amlodipine, tsaka ano, na yung diabetic, metformin. Kasi yung masyadong ano na dito sa amin, kasi mainit, nasusuffocate din po ako. Kasi ang ihihika po, salat sa init, salat sa lamig. Okay. So, doon kayo nahihirapan. Nay, napansin ko parang wala ring ventilasyon, no? Dito sa inyong lugar. So, ang kailangan nyo para makatulong sa inyong paghinga, no? At saka syempre, hirap yung may hika talaga. Mahirap huminga. Mainit, malamig, mahirap uminga. Okay, Nay, ito po muli mula po sa Good Morning Kapatid, bilang meron pong darating lalo na magpapasko, meron po kaming munting tulong para sa inyo, Nay. Ito, magsisimula po tayo, Nay. Meron po tayong grocery. Masaya kayo, Nay. Thank you so much po kasi ano po na ganyan sa inyo. Nay. It's okay, Nay. Ito para sa inyo po, para po pampahappy. Meron po kayo mga groceries po mula sa Good Morning Kapatid. Nay, Nanay Emma, pinapaiyak niyo ako eh. Ay, Nay, kayo umiyak. Merry Christmas po. Maraming salamat po sa kapatid. Opo, Nay. Wait, hindi lang po yan, Nanay Emma, ha. Saglit lang po. Meron pa tayong ibibigay sa inyong electric fan. Ayan, kasi nabanggit niyo nga sa akin na dahil nga may hika po kayo, alam ko po mahirap huminga kasi yung mga anak ko may hika din. So ito po, electric fan para sa inyo, para sa pamilya nyo, para makatulong kahit papaano po sa inyong hirap sa paghinga. Kaya na ito po, desk fan. At ayan, meron kayong groceries na talagang makakapaghanda po kayo ng masasarap na pagkain. Salamat po. Maraming po. Ulit-ulit ko pa. Maraming salamat po sa kapatid at maligayang bati at saka sa maaga pong pamasko. At po, thank you po. Ay, natutuwa kayo kasi diba? Minsan nakakatuwa kahit yung mga simpleng bagay talagang yung maganda yung nakakatulong talaga. Talaga po sa totoo lang. Nararamdaman ko yung yung hirap ni nanay, pag nanay ka rin kasi talaga, di ba gagawin mo lahat para sa pamilya. Diba? Salamat po sa akin. Nanay. God bless Iyak din si Kirsty.
Alam mo kasi, syempre nakikita ko yung lugar nyo, Nay. Nabiyuda na po ako, 4 years na rin yung patuwa ko sa buhay. Nag-ano din po siya. Mag-isa na kayo sa buhay. Kami na lang po sinamaan nila ako rito dahil minsan kasi iniisip ko lang hindi maganda sa buhay. Ganun. Naku, Pero Nay. lumalaban po. Oo, laban lang po. Alam ko mahirap yung sitwasyon nyo at mahirap po mag-isa sa buhay. Pero ang ganda po na sinabi nyo, laban lang tayo. Mabait po ang Diyos. At marami pong willing tumulong sa inyo. Kaya nga po ba po, sa inyo yata ang ni Panginoon Diyos. Oo, di ba? Kaya po dinaan po. Sa akin dinaan, sa amin dinaan. Sa Good Morning Kapatid, lahat po tayo instrumento para sa isa't isa para makatulong, Nay. Maraming salamat ho sa pagpatuloy nyo sa amin dito sa inyong bahay. Nay, sana po pagpalain pa kayo and more blessings, more work po. Nay, maraming salamat. Maraming Again, meron ba kayong mensahe sa ating mga kapatid or sa show natin sa Good Morning Kapatid sa TV5? Magandang umaga po sa inyo lahat, kapatid, at sa ating mga nanonood. Magpapasalamat po ako ng lubos sa mga kapatid sa maagang pamaskong binigay sa akin, lalo sa electric fan. Kay ma'am, thank you po sa mga lahat. Nay, Nanay Emma, maraming salamat po. Okay mga kapatid, yan po muna dito sa On The Go. Magbabati po na kami ni Nanay Emma. Maraming salamat. On The Go sa Pasko. Back to the studio muna. Now and Nanay Emma, talaga namang ang mga puso namin dito sa studio. Nanay Emma, hindi ka na maiinitan. May electric fan ka na. Saktong-sakto po talaga. Sana po ay kahit papano ay napasaya po namin ang inyong Pasko. Maraming salamat, Maui On The Go na pagbibigay at sharing. Mula po sa Good Morning Kapatid. Nanay Emma, maligayang Pasko po sa inyo. Sa mga balak mamili sa weekend, alamin natin kung may pagtaas o pagbaba nga ba sa bentahan ng karneng manok sa ilang pamilihan. Lumarga si Laila sa Mandaluyong Public Market. Laila, kamusta na ba ang bentahan ng manok dyan? At sa iyo rin, malakas ha? Dito na naman tayo sa Mandaluyong Public Market 2. Good morning sa inyo! Oh, di ba? Oh, happy-happy. Ang mga mag-iisda dito kasi ayan, kita nyo, busy itong fish aisle nila. Pero presyuhan tayo ng chicken. Oh, hindi ba? So mag-rundown muna tayo, Mami Chiki. Alam mo, ang good news, nananatiling steady. Ang presyuhan ng manok, parang electric fan lang. O, hindi ba? Sabi mo kasi si Maui may electric fan na. So, parang electric fan lang na naka-steady. Kasi nga, hindi gumalaw ang presyo ng manok. Kaya eto na ang ating rundown. Simulan na natin siya. O, hindi ba? Let's go! Pagdating sa leeg, yung hindi masyadong mabiling parte ng manok kasi pinangsosopas lang siya o kaya naman ginagawang panlasa, nasa 170 pesos po yan kada kilo. Pagdating naman sa backbone, ganun din siya, 170 pesos kada kilo. Masarap kasi siyang isama sa pangsabaw-sabaw ninyo, ha? Pagdating naman sa drumstick, nasa 230 pesos po yan kada kilo. At ang pecho o yung breast part, ha? 220 pesos yan kada kilo. At ang thighs naman, 240 pesos din kada kilo. Sa mga gusto ng pakpak o mag-chicken lollipop, sarap, o hindi ba? 230 pesos yan kada kilo. O kausapin natin ngayon si Ate Denelyn at ang kanyang customer. Kamusta naman? Ate Denelyn Boneo, ayan, busy habang nag-assorted si Madam. Bakit po assorted ang kinukuha ninyo? Para kung sinong gusto, may pakpak. Para may variety. Okay. Medyo na-curious ako, pagka ganyan, magkano kiluhan? Same lang. Nakaharap ka sa akin. Same lang. Same lang? Yeah, Magkano? 230. 230. O dito ka, Ate Denelyn. Dito ka humarap. Okay, so kamusta naman ang bentahan? Ngayon Okay na steady lang. na parang electric fan ang ano. Sige, trabaho ka lang dyan. Trabaho ka lang dyan. Kami mag-a-adjust sa'yo. Ayan. Ngayon na Okay na to. talagang parang magkumaring nagdagandalan lang, di ba? Magkumari na tayo ngayon. Hindi ba? So ano nga ang kamusta naman ang bentahan since steady yung ating... Okay naman. Mabili. May matumal, may mabili. O ngayon, katulad ngayon, parang busy ka kanina. Oo nga, tinanghali ng gising. Ay, sino ang tinanghali? Ikaw Ako. o sila? Ako. Ikaw? Ayun ang maganda. At least nakapila pa rin yung mga suki mo. Ako ang tinanghalin. O, hindi ba? Okay Bukas ba, aasahan na magiging busy kasi Sabado eh. Oo, medyo mabili bukas. Okay, o anong tip mo para sa mga mamamalengke ng Siken? 6:30.
Oh, yan na. Nagbebentahan na. 630 raw. Oh. Walang tawad, Ate Denilyn? Meron na yun. Meron na magkano dapat? Ha? 635. Oh, May tawad na 5 pesos. May tawad na 5 pesos. Oh, why not? O, hindi ba? 5 pesos pa rin yun. Ban-tricycle pa rin yun, di ba po? Okay. Sige, Ate Denilyn, anong tip natin sa mga mamamalengke bukas ng chicken? Uy, naka-live din tayo sa Facebook niya. Good morning! Good morning sa mga viewers si Ate Denilyn. Oh, anong tip? Anong tip, Ate Denilyn? 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, habang nagsusupply. Agahan nilang mamalengke kasi maraming tao bukas. Eh, paano nga kung na-late yung taga-benta ng manok? Antayin na lang nila ako. Okay, maraming salamat, Ate Denilyn. Hi, Mami Chiki, hindi natin tatapusin ang weekend nang walang pa-joke, hindi ba? Kaya eto na, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Go! Ang tanong, bakit hindi gusto ng chicken ang araw ng Biyernes? Ay, Biyernes pa naman. Bakit? Kasi nga, Friday. Natapos manok. Kaya ayaw nila ng Friday. Pero alam mo, Laila, may balik ako sa'yo. Ako, Laila, gusto ko pagka maulan, nandyan ako kasama mo. Ay, wow! Sige, game! Ano yan? Ano yan? Go! O, sabi mo, bakit? Pag maulan, maganda dyan kasama mo sa Mandaluyong Public Market 2. Kasi pag maulan dyan, manuka-nuka. Bakit nga? Ay, manok. Natutunan ko naman kay Tito Alvin yun, di ba tama? Tito Alvin, help! Manuka. Sige na, bye-bye na. Bye-bye, Lai! Happy Friday sa'yo! Hindi, wala. Dapat na pala sinabi na lang ni Mama Chiki kung mahilig din pala sa weather ang mga manok. Kasi manok-anuka. Yun, parang may revision ka pa. May revision. Akala mo ikakaganda pa yun nun. Nek! Ikaw, ano, kasalanan ka. Kasi natututo tayo sa balita. Ay, sa ano Tama naman, sa weather. Salamat ulit, Laila. 6:30 na po sa aming pagbabalik. Pagbagal ng paglago ng ekonomiya, hindi lang daw dahil sa korupsyon, ayon kay Pangulong Marcos. Halos 100 residente sa Taiwan sugatan sa pananalasa ng Typhoon Ruon, Funggung o dating Bagyong Uwan. Yan at iba pa mga balita ihatid sa atin ni Ted Pailon at DJ Chacha. At sa luto na po, i-level up pa natin ang merienda time. Gagawa tayo ng tunog sosyal pero swak sa budget na hot honey garlic bites. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Sweet and spicy recipe na ibibida po natin ngayong morning. Kakaibang flavor sa manok pero madali lang po itong gawin. Magluluto tayo ng hot honey garlic bites. Okay, so Dimples Romana theme pa rin ang ating Opo, Mama, kasi sweet and spicy. Pwede. And everything naughty and nice. Ang mga sangkap po natin, chicken breast or chicken thigh cubes. Yes. Baka kasi makalimutan eh. Kinubes na yon. Ginanon na yon. Ayun, maliliit Yan na to, siya. Mama. Yan po. Ayun. Okay. Meron po tayong itlog. Garlic powder. Dre, garlic powder. Garlic powder. Breadcrumbs. Garlic Sure na breadcrumbs. Oo. Chili Talaga flakes, ba? Mama. Or butter, hot sauce. Worcestershire sauce. Worcestershire. Alam mo pag nagluluto ko, toyo na lang. oyster sauce na. Pero at asin. Parang Worcestershire. No, Worcestershire. Yun, Worcestershire. Naku, hindi ka pala pwede pag meron kang postiso niyan. Ang paraan ko ng pagluluto, i-dip ang manok sa itlog. So, kailangan natin isang lalagyan pa para mag-dip. Or pwede pwede siguro na itong itlog, Mama, i-ano na natin dito. Ididiretso na lang. Ididiretso na natin. So, okay.
Ako na, Mama. Dito na natin. Papak. Ibang bowl eh. O, diba? Para Ganun na rin yun. madali. 2 eggs. Opo, Mama. Tapos ikutin na lang po natin. Ayan si Andre, naka-gloves na Naka-gloves na siya. Okay, bilis siya. Himas-himas time? Wow, pwede na nga ito. Michelin, ano ka na ba? Kailangan clean tayo para pag nag-inspect si Michelin dito, kahit Bib Gourmand man tayo. Alam mo ba na si Angge natin, yung SP natin, Michelin, ano yan? Ganun lang. Michelin. Yung ano, yung hindi, middle name niya. ano siya, Michelin, di ba? Yung hindi kumakain ng ano, Michelin. isda, kasi Michelin siya. Michelin. Ay, totoo yun. Tama yun. Maglagay tayo ng Michelin garlic siya. powder. Michelin. Michelin. Okay, lagyan natin ng garlic powder. Dadamihan natin kasi masarap yan. O, ikutin mo pa. Sige pa. Kasi yan lang ang lasa niya. Lasa. Okay, wait, Ray. Sige po. Sige, go. Alam mo, akala ko nga breast yung gagamitin natin. Wala. Pero Mas budget ano, kasi breast mas mahal eh. Saka pero minagic mo, ang daming piraso bigla. Ano? Yes, Mama. Pag yung itlog kasi parang ano yan eh, na parang pampadami. Nagulat nga ako, di ba, pagka nasa palengke ako, tinatanong ko yung mga, yung mga tindera. Ayan, kanina, si ate, sa isang buong manok, ilang piraso ang kaya? Apo. 32. Yes, Mama. Oh, galing ano. Oo, Mama. Madami talaga. Kaya yung manok, pinakamasarap yan lutuin eh. Okay. So, nilagay lang po natin ang ating breadcrumbs dito po sa ating plato. Pagugulungin natin dyan yung ano. So, drain mo lang, huwag masyadong ma-itlog. Basa. Okay. tumutulo, Andrew. Okay. Nako. Tapos, yan ang gagawin natin dyan. Tapos, i-air fry natin yan. 380 degrees sa loob ng 15 minutes. Air fry. O, ito. So, Dre, mag-move ka dito sa kabila dahil ako na magluluto nitong sauce natin. Okay. Lipat sa kabila. Oo, dito ka, Dre. Yan. Gawin niyo yan dyan. Dito. Ako ito ang gagawin natin, Mama. Itong gusto ko makita kasi pwede yan sa kahit anong, di ba? Pwede mo i-partner. Chili flakes, Sige. Mama. Ikaw ang pinakamakakahanap niyan, Chili Mama. flakes. May dala akong chili na gusto nyo itry. Teka. Lagay Mas na. maanghang to. Meron kang may dala dala akong mas maanghang. Gel. Wow, una pala. Uy, gusto ko yan. Magandang tip yan. Yes, Inuuna Mama. ang chili flakes. Di ba, Mama, kung ano yung mauna sa pan, yan siyang pinaka-flavor na Opo. Kaya di ba minsan yung Ito, ayaw laging nito usapin na Yan bawang yung chili at flakes. Kung Ito ayaw mauna nyo, bawang masarap to. sibuyas. ano yan. Manghang Sige, lagyan mo na to. manghang. Dito natin. Oh. Lagay mo. Mas malakas. Pero huwag ganyang kadami. Angela? Ayun. Tapos, Mama, lagay na Umabot natin sa ang akin. ating Good. butter. Titikman Dito ka, natin Mama, yan. kasi maano ka dyan. Titikman natin. Baka maiyak ako dyan sa anghang. Yung finish ka din. Ang hirap. Kita mo yung Alam mo, Angela, ang lakas nung nilagay mo. Kasi yung Carolina Reaper ba yan? Oo. Lagay natin butter and honey. Lagay natin ang honey. Uy, magandang kombinasyon Opo, yan. Mama. Grabe. Yung pala yung Mama, dito ka. Ito ka. Maano ka dyan. Masamid ka. Okay. So, that was the chili flakes. Tapos, butter, and then ating honey. Lalagay din natin, ayan. Ilalagay natin yan sa ating chicken. Pero, habang tinutuloy natin itong hot, sweet, honey, chili, lahat na. Lagyan mo pa, special hot sweet chili. Oo. Eto na, makikipagbalitan po tayo kay Manong Ted and DJ Chacha. Para po sa mga sasampahan daw po ng kaso at magpapasko sa bilangguan at wala silang mga Merry Christmas, wala po ditong specific mismo na pangalan ng mambabatas. Opo, specifically sa ating pong hawak ngayon mismo na kanya pong iniharap sa media sa kanyang visual presentation. Opo, at mamaya nga po pag-uusapan po natin to sa punto ng sino-sino ba itong mga tao na sinasabi niya na wala pong Merry Christmas. Samantala po naman binanatan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Marcos Jr. sa sinabi nitong
pagpapapaskuhin daw po sa kulungan ang mga korapa. Kaugnay pa rin po ito sa malawakang katiwalian sa usapin po ng mga flood control projects. Ayon po kay VP Sara, dapat daw maunang ikulong si Marcos dahil siya dawit din sa katiwalian. Dahil siya ang lumagda sa 2025 national budget na matagal na pong kine-question dahil nga sa bilyon-bilyong budget insertions. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na talaga, meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho. Yan po tinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala, pakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang 3 dati at kasalukuyang senador na dawit umano sa flood control scandal. Bagamat hindi muna pinangalanan ng ICI ang 3 dati o kasalukuyang senador, nauna nang nakaladkad sa kontrobersya ang pangalan ni Senator Chis Escudero, Mark Villar, dating Senador Bong Revilla at maging si Nancy Binay. Kasama rin po dito si Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Base nga yan sa dating DPWH Regional Director at sa DOJ Fact-Finding Report. Nakasaad na may 300 million pesos na budget insertions para sa flood control project si Revilla. 37 million pesos naman na pondo ang konektado kay Binay, habang si Escudero aminadong mayroong contractor na donor sa kanyang kampanya nung nakaraang eleksyon. Nauna nang itinanggi ng 3 ang mga paratang at iginiit na pinupolitika lamang sila. Mga kapatid, mamaya po abangan yung ating diskusyon tungkol po sa napaka-importanting isyong ito. Samantala po naman pumanaw na si dating Senate President Juan Ponce Enrile sa edad na 101. Hindi po idinitalye ang kanyang ikinamatay pero magugunitang ito po ay labas-masok sa ospital nang dahil nga po sa pneumonia. Ayon po sa anak ni Enrile na si Katrina, 4:21 ng hapon kahapon nang pumanaw ang kanyang ama. Na maalam siyang napapalibutan ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay sa kanilang tahanan. Ngayon po hinihiling ng pamilya ang pag-unawa sa kanilang kagustuhan na magkaroon po muna ng privacy. Opo, o makapagluksa ng pribado. Magkakaroon daw po ng public viewing sa takdang panahon. Ito rin po i-anunsyo ng pamilya kapag ang lahat ng paghahanda ay planchado na. Natabunan ng lupa ang isang bahay sa Cebu City. Lumambot ang lupa sa Barangay Bakayan, bunsod ng mga nagdaang lindol at ulan, kaya gumuho ang bahagi ng bundok. Natabunan nga ng lupa ang isang residente, pero sa tulong ng mga kapitbahay, nasagi po ito. Nagpasalamat naman ang nailigtas sa residente sa mga nagtulong-tulong para maialis siya sa gumuhong bahagi. Nagpatupad na ng forced evacuation sa area. Sa ilang pang mga balita po sa probinsya, nanatili pong lubog sa baha ang ilang mga lugar sa lalawigan po ng Cagayan, bunsod po ng pag-apaw nga ng Chico River. Kabilang po sa pinakaapektado ang lungsod ng Tugigaraw kung saan po bubong na lamang hanggang ngayon ang nakikita, hindi bumababa ang tubig dito, no? Lubog din po sa baha ang ilang mga nang abot dibdib ang ilang pong bayan, kagaya po ng Tuaw. May mga kalsada rin pong hindi madaanan sa lalawigan dahil nga sa makapal na putek at nagkalat na mga troso. Nagsasagawa ho ngayon ng clearing operations. Nag-iwan din po ng 2 milyong pisong pinsala sa kabuhayan ng mga magbubukid ang naturang malakas na bagyong Uwan. Marami din pong alagang hayop ng mga magbubukid ang hindi po naisalba. Kabilang dyan ang ilang mga manok, baboy, kambing at maging mga kalabaw. Nagsimula na pong Cagayan na ito. Tindi rin ang baha dyan. Tinalbo din ito. Oo. Ang tindi din ng illegal logging dito. Samantala sa iba pang balita, sa Isabela naman, nagsisimula na pong humupa ang tubig sa lungsod po yan ng Ilagan. Paglilinaw ng Isabela Provincial Information Office, wala nang isolated na subdivision sa lungsod. Una na raw nailika sa mga residenteng naipid dahil sa hanggang dibdib na pagbaha. Umabot sa 30 barangay sa lungsod ng Ilagan ang binaha sa kasagsagan po yan ng bagyong Uwan. Samantala pa rin, patay ang isang graduating college student nang siya'y matapos daw pong barilin dahil napagtripan lamang ng isang laseng sa Bangged Abra.
At ayon po sa investigasyon, nadaanan lamang ang biktima sa lugar kung saan nakikipag-inuman ng suspect na isang construction worker. Doon po biglang naglabas ng baril ang suspect at binaril ang biktima. Tinamaan po sa ulo at binti ang estudyante. Naisugod pa sa pagamutan pero ito po'y namatay din kinalaunan. Sinubukan pong tumakas ng suspect pero naaresto rin. Nakakulong siya at maharap sa patong-patong na kaso. Nasabat naman ang higit 20 milyong pisong hinihinalang sabu sa 5 drug suspects sa buy-bust operation dyan po sa Tanza, sa Cavite. Sa parking lot ng isang restaurant, nasa kote ang mga suspect. Itinago pa nga ng mga suspect sa magkakahiwalay na eco bag ang 3 kilo ng droga. Sinampahan na mga suspect ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa oras na alas 6:53, Friday morning edition ng ating pong News 5. Once again, ganda umaga po kay Sir Johnny Nang ng DN Steel. Sir Johnny, good morning and Merry Christmas! At mag-isa kanyang may bahay at kay Ma'am Donna Nang at kay Sir Ray at Chet Monson ng JS Steel. Good morning, good morning! Ngayon sa ating mga balita po namang pang-consumer at kalakalan na kopoy. Hindi lang daw po korupsyon ang sanhi ng mas mabagal na paglago ng ating ekonomiya sa ikatlong quarter nga ng kasalukuyang taon. Sabi po ni Pangulong Marcos Jr., nakakaapekto din daw ang pananalasa ng mga bagyo at mga araw na nawalan po daw ng pasok. Nakakaapekto rin daw ang mga issue sa pandaigdigang kalakalan. Sa katunayan, hindi lang daw po Pilipinas ang nakakaramdam ng epekto ng masamang ekonomiya. Maalala pong bumagal sa 4% ang GDP growth mula Hulyo hanggang Setyembre. Isa nga sa mga tinuturong rason ang mas mabagal at maingat na paglabas ng pondo ng gobyerno matapos nga pong pumutok ang usapin ng korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Pero sabi po ni Pangulong Marcos Jr., may balak daw po ang gobyerno para mapalakas uli ang government spending at maibalik ito sa dating level. Makakatanggap naman ng mas mataas na sahod ang mga manggagawa sa Ilocos Region simula po yan sa November 19. Yan ay matapos sa aprubahan ng Regional Wage Board ang 45 pesos na aumento sa arawang sweldo ng mga nagtatrabaho sa agrikultura o sa non-agriculture company na mas mababa sa 10 ang empleyado. Nasa 37 kada araw naman ang dagdag na sweldo sa mga non-agriculture sector company na hindi bababa sa 10 ang empleyado. May dagdag din na 700 sa buwan ng sweldo ng mga kasambahay sa rehiyon. Samantala po naman, sabay din daw magiging epektibo ang aumento po sa sahod ng mga manggagawa sa Western Visayas. 40 pesos kada araw po ang dagdag na minimum wage ng mga nasa sektor ng agrikultura. At para po naman sa non-agricultural sector, hindi bababa sa 10 ang empleyado. 30 pesos ho naman daw kada araw ang aumento po sa non-agriculture sector na mas mababa sa 10 ang empleyado. Meron din ho naman daw 500 pisong aumento sa buwan ng sahod ang mga kasambahay sa Western Visayas. Sa iba namang balita, iginit ang IT and Business Process Association of the Philippines na sumusunod pa rin naman sa labor regulations ang mga BPO companies sa kanilang hanay sa gitna po yan ng mga sakuna. Yan ay sa gitna nga ng reklamo ng ilang ahente na pilit pa rin silang pinapapasok sa kabila ng malakas na hangin at ulan na dala po ng bagyo. Sabi ng grupo, ipinatupad daw ng mga miyembro ng kumpanya ang kanilang mga plano para matiyak na patuloy pa rin ang kanilang operasyon habang sinisiguro ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Ang dagdag pa ng grupo, binigyan naman ng dagdag na benepisyo ang mga empleyado na piniling makapasok sa opisina. Sa kabila naman po niyan, bukas daw ang grupo sa inspeksyon ng DOLE sa halos 100 kumpanya na inireklamong lumabag sa karapatan ng kani-kanilang mga empleyado. Kumpiyansa po naman daw ang DOTR na magpapatuloy pa rin daw po ang interes ng mga kumpanya na pumasok sa public-private partnership sa paghawak ng ating mga linya ng tren. Ito nga po'y matapos na sabihin po ng Metro Pacific Group na pinag-iisipan nila na bitawan na ang stake nito sa LRT-1 dahil nga sa pagkalugi. Sa ngayon po kasi nakikipagtulungan daw ang DOTR sa Light Rail Manila Corporation para po tiyakin na hindi malulugi ang LRT-1 at para daw maiwasan ito sa mga darating na PPP. Naglalatag din daw ang DOTR ng mga framework para mapalakas ang business viability ng mga railway. Nakikipagtulungan din ang DOTR sa Asian Development Bank at International Finance Corporation ng World Bank sa paglatag ng kontrata para nga sa mga PPP projects ng mga tren.
sa Oo nga kanila. pala, happy birthday ha, Ma'am Dimpy. Happy birthday, Dimples! Dimples Romana Ami. Happy Opo. birthday to you. Parang gano'n na lang yun. Alam mo ha, tsaka siya proud siya sa edad niya, 41 years old. Kasi naman kung ganyan kakaganda at 41, bakit mo itatago? So, ipinanganak siya 1980... Kaya mo yan? 84? Siguro. Oo, siguro. Happy birthday. Hindi siya mukhang 41. Di ba? Parang 30-something lang. Bagets na bagets. Okay. So, well, anyway, sabi nga po ng ating mga, kapanalig. Pagalawin mo ang baso, Dimples. Okay. Nandito pa kami. Okay lang Oy, yan. pero Wala. happy birthday once again, Dimples. Pero sa mga kapatid natin dito sa TV5, tayo po'y magpapaalam na sa kanila. Ayan na sila, oh. Mag-hello lang tayo sa kanila. Hi, guys. Thank you, Manong. Gusto Sa bumati ni Lunes ako Manong Ted sa'yo. magpapa... Ayan na. Sa Lunes ako magpapakabog, Manong Ted. Sa Lunes. Ayun Magluluto pala, ko ng mga paborito mo. Crispy pata, dinuguan, popis. Ano pang gusto mo, Manong Ted? Bulalo. Partner, sabi mo ng mga gusto mo. Dinuguan. Crispy pata ko, sakto. Sana mandilang anghel ka. DJ Chow, see you Sisig din later. daw, sisig. Oo. Sisig? Gambas. Wow! Akong bahala, Manong Ted. Lunes po. Lunes. Sisig, Huwag na kayo gambas. magbaon. Dami mo ng order, ah. Sige. Sa Monday, anong petsa? Ayan po ay Lunes po sa 2026. Sa Lunes Di po, na susunod na 17. birthday. Sige. Anyway, so happy birthday sa iyo, Thank you, Manong Ted. Happy birthday. Happy birthday. Parang naawa. Manong Ted, ang prayer ko talaga ay maging kasing husay po ninyo ni DJ Chacha. Yan po ang prayer ko. Ako naman ang prayer namin maging kasing yaman. Ayun! Yun! Kami ang aming Alam mo, hindi ko kukontra yun ng Manong Ted at sasabihin ko sa'yo, walang nakaw dyan, Manong. Yes! Hey! Yun, oh. Yun! Pero tayo'y magkaisa sa inyong lahat dyan. Ikulong! Mandarambong! Yes! Tama! So, ibalik na natin sa mga kapatid natin sa TV5. Back to you guys. See you on Monday. Happy birthday, Dimples! Love you! Salamat, happy weekend po, happy weekend. Ang sarap isigaw, no? At syempre, narito na po ang ating hot honey garlic bites. Hot na honey pa, garlic pa, bites pa. Alam mo yun, sobrang hot mo, may bawang ka. Talagang sabi ng asawa mo sa'yo, honey, you're so hot, you're so sweet, but you smell like bawang. Tapos ang sagot mo dyan, okay lang yun, honey, nakakababa ng kolesterol yan. Tsaka walang mang-aaswang sa akin. Yan po, expectation versus reality. Mama, nilagyan natin ito ng special ingredient na parang hot ni Angela kanina. May baon siya sa bag niya. Ang budget po nito, 160 pesos, 10 hanggang 12 peraso na po. Pero dahil sa nilagay ni Angela, baka 2,000 mamahalin ata yun. Hindi, mura lang ito. Ito yung sauce po kanina, Mama. This is the butter, Okay. yung chili flakes po, yung chili ni Angela, at yung honey. Ito po yan. Pinanood ko ngayon kasi kahit pag ubus na yung manok nyo, pwede nyo pang gamitin yung sauce para sa ibang mga luto. Yes, Mama. Go. Ibahog nyo sa kanin. Ibahog, di ba alam mo yun? Hindi mo sa panoorin. Ibahog. Ikaw, Gusto panoorin kasi maanghang yan. Oh, maanghang. Tingnan nga natin. Baka maiyak tayo yan. dito. Pre, Naka-fasting ako para sa insulin natin. Maghanda na tayo ng Matamis ng tubig. Matamis pa rin? Matamis. Ay, nako, ayan. Sige Ayan na. pa. Malakas na. Wow! Grabe, Angela. Yan. Ay, gusto ko lang batiin yung nanay ko, Mama. Happy birthday sa atin kahapon. Siyempre, pagka yung nanay, well, June talaga birthday ng nanay ko, pero sabi nila, Mama, di ba, pag nag-birthday ka, ipinapanganak din ang nanay mo. That's true. Happy birthday sa atin, Mama G. Nanonood kasi siya kahapon sa San Diego, California. Happy birthday, Mama G. Happy birthday sa atin, Mama. Love you. Okay. Kamusta? Masarap. Masarap. Tsaka parang masarap din yung kutkuten, no? Yung parts ng manok na usually hindi na kinagamit, Mama. Dinidiscard yan minsan eh. Oo. Yung mga leeg, yung mga ano. Pwede rin ganun. Poppers. 60 pesos? 10 to 12 Mama na G, yun. Lalaki ng mga peraso. Ay, hindi ka pala pwede. Hindi. Lalaki ng peraso. Ito na lang sa'yo, Mama G.
Okay, habang tinitikman pa ni Andre at Angela ang aming pong niluto ngayon, sa aming pong pagbabalik ngayong World Diabetes Day, ano nga ba ang type 1.5 diabetes at paano ito maiiwasan? Yan po ang alamin natin sa ating health check. At sakita tayo, gusto nyo ba ng instant holiday vibes pero wala kayong storage para sa mga Christmas decor? Kaya yan! Ibibida natin mamaya ang foldable Christmas tree! Marami pa tayong papag-good vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Yeah. Sugatan ang isang taxi driver sa Maynila matapos siyang ginilitan ng pasahero. Nagalit umano ang suspect dahil namahalan sa pamasahing pumatak sa metro. Nasa frontline ang balitang yan si Ian Suyu. May benda sa leeg at hirap gumalaw ang taxi driver na yan na nakakonfine sa ospital. Yan ay matapos siyang gilitan ng kanyang pasahero ayon sa mga pulis. Sumakay sa Pasay ang tatlong lalaki at nagpababa sa Santa Mesa, Maynila. Pero sa kalagitnaan ng biyahe, bigla na lang nagtalo ang mga pasahero. Tatalo-talo sila kasi nakita nila mataas yung metro. At dahil doon, sa hindi natin malamang dahilan, nadamay pati yung driver sa pagtatalo-talo nila. Nagpahinto raw sa San Marcelino Bridge ang mga suspect, pero isa sa kanila ang biglang ginilitan ng driver gamit ang Swiss knife. Nakahingi naman agad ng saklolo ang biktima sa mga nagpapatrolyang pulis. Sa follow-up operation, naaresto sa Maynila ang isa sa mga suspect. Ang dalawang suspect naman nahuli sa kani-kanilang tinutuluyan sa Quezon City. Walang na-recover na kutsilyo, pero itinuro ng dalawang suspect si alias Kiko na siya raw nanakit sa biktima. Dala po ng pagod ko po, gutom po. Kaya po nakawindang po ako, wala po ako sa sarili ko po. Yun, napag-usapan lang po namin na mag-metro po. Plus 50 po kami. Yun. After po wala na po ako ano po. Alaala. Wala po kami alam kung ano po yung ginagawa po niya. Pagdating ko po sa may kaliwa ko po, nakasabit na po siya sa driver. Nasa maayos na kondisyon na ang biktima habang ang tatlong suspect naman ay nasa kustodiya ng Ermita Police Station at mahaharap sa reklamong frustrated murder. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Nakatutok pa rin po kayo sa Good Morning Kapatid. Isa sa mga pinakakaraniwang kondisyon nga po sa buong mundo ang diabetes. Patuloy pa rin pong dumarami ang mga kaso nito dito po sa ating bansa. Ayon sa pag-aaral, nasa 7.5% o higit 4 na milyon ang mayroong diabetes sa bansa. Marami nga agad ang hindi agad nakakapansin ng mga sintomas, kaya madalas nalalaman na lang ito kapag malala na ang komplikasyon, lalo na kung type 1.5 diabetes. Kaya naman bilang bahagi ng World Diabetes Day, yan ang ating pag-uusapan kasama ang endocrinologist na si Dr. Nenwell Angelo Luna. Good morning, Doc. Good morning, Doc Richard. Morning, Doc. Welcome back. Thank you for always sa lagi mong pagpapaunlak sa aming Thank invitation. you very much. Thank you. Okay, Doc, ito pag-usapan na natin. Kakasabi ko lang kanina, nasabi ko, ay, hindi muna ako kakain, magpa-fast lang muna ako. Kasi feeling ko, parang I learned how to listen to my body. Dahil isa yan sa mga pwede kong manahin. Yes. Yung diabetes na yan. So, ang tanong, ano nga ba yung diabetes type 1.5 o LADA? Is it LADA? Yes, LADA. Paano ito naiiba sa type 1 at type 2 diabetes? Iba-iba pa pala ito. Iba-iba pa rin. Maski pala sa diabetes, iba-iba type, ano? Maraming types. Maraming types. So, actually, medyo bago, Miss Dimple, sa pandinig natin yung 1.5. Oo, parang hindi pa. Parang medyo, pero hindi. Yes. Ano ba yun? So, yung LADA or latent autoimmune diabetes of adult ay isang uri ng diabetes na may autoimmunity, kagaya po ng sa type 1 diabetes. So, merong sumisira dun sa cells na nagpo-produce ng insulin. Pero nade-detect siya mga 30 years old after pa. Ibig sabihin, mas matanda yung detection. And somehow, meron po silang features na kamukha lang sa type 2 diabetes.
Kaya some organization would label it as type 1.5, parang gitna po ng 1 and 2. Para bagang hybrid, Doc, yes, no? pero scientifically, medically talagang ang tawag sa kanya is LADA. LADA. Okay. Kaya pala 1.5 ang tawag sa 1.5, kanya. No? opo. Kasi Doc, hindi rin kasi talaga common knowledge, lalong-lalo sa ating mga kapatid, na meron palang 1.5 diabetes. Yes, Kahit ako medyo nagugulat. Ay, meron palang ganito. Kasi ang very common na na-diagnose dito sa Pilipinas is type 1 and type 2 diabetes. Ngayon, ang tanong, Doc, gaano nga ba ka-common ang type 1.5 diabetes dito sa Pilipinas? Actually, we don't have data pa here in the Philippines po. But in the Southeast Asia, around 10 to 12% ng population with diabetes actually has type 1.5 or LADA na tinatawag. And somehow, parang it may be underdiagnosed po ba sa Philippines kasi hindi naman commonly chine-check natin yung mga autoantibody. So marami po sa atin na type 2, pero baka pala type 1.5. Ano? Doc, ano nga ba yung mga posibleng dahilan ng pagde-develop ng type 1.5 diabetes or LADA? Totoo ba na kahit physically fit daw yung tao? Which, ang dami niyan ngayon na kasi parang talagang into wellness na ang mga tao at being healthy, no? Pwede pa rin daw magkaroon nito? Yes, oo. Actually, ang type 1.5 o yung LADA po is mainly autoimmune. Meaning, genetically predetermined po yan. Nasa genes po natin yan. Ano? Na may sisira po dun sa insulin-producing cells ng pancreas. However, hindi pa rin po natin naman mag-discount yung fact na may malaking role pa rin ang lifestyle. No? It can delay or prevent yung pag-worsen po ng pag-progress po ng mga symptoms and ng mga complication ng diabetes. Pero yung sasabihin natin na maiiwasan with lifestyle, totally hindi naman. Hindi, I see. Eto, Doc, kagaya ng type 1 at saka type 2 diabetes, isa sa mga binabantayang sintomas ay yung madalas na pag-ihi. Ngayon, maliban dito, Doc, ano pa nga ba yung ibang senyales ng type 1.5 diabetes? Yes, so very common yan, ano po, Doc Richard, Miss Dimples, yung madalas na pagwiwi as parang symptoms of diabetes. Pero there are a lot of other symptoms na meron po ang diabetes. Gaya po ng laging gutom, laging uhaw, panglalabo ng mga mata, no? Yung mga may parang tumutusok-tusok sa mga paa, parang pangingimi or numbness ng mga paa. So ito po yung mga common na early symptoms of diabetes. Kamukha lang naman po ng sa type 1 and sa type 2 diabetes. However, maraming pasyente po ay asymptomatic or wala pong nararamdaman. Which is mas mahirap, Doc, Yes. diba? Kasi paano mo nga, kaya dito pumapasok, they always say na yearly daw dapat talaga Agree. mag-invest Opo. tayo sa executive check-up. Yes, Kasi magpa-screen. kagaya nung type 1.5 diabetes, you don't really get to know unless talagang, minsan kasi diba meron yung mga, oy, nagpa-check ako ng ganito, ay, meron pala akong ganito, meron pala akong, which is always sinasabi ng ating mga minamahal na doktor na Prevention is better than cure. And also, early detection is Yes. best Oh, daw yes, talaga. Doc, may paraan ba para maiwasan ang pagkakaroon ng type 1.5 na diabetes? So again, as we mentioned, autoimmune kasi siya. So to say na parang totally maiwasan, mahirap. Pero pwede nating madelay sa pamamagitan po ng healthy lifestyle, no? Yung proper diet and exercise. Madidelay natin yung diagnosis and yung pag-worsen ng symptoms ng diabetes. Ito naman, Doc, ano naman yung mga dapat gawin ng ating mga kapatid kung meron na silang type 1.5 diabetes? Alright. Actually, kapag na-diagnose ka naman, Doc, ng type 1.5, kamukha na lang po yan ang management ng type 1 and type 2, no? It would always start with proper diet and healthy lifestyle. Napakalaking role po nito, no? And of course, after that, yung proper medication, ang mga katangian po ng type 1.5, usually magsisimula sila oral medication lang. In the first 6 months, parang madali lang i-manage. And then, mapapansin po natin after 6 months, beyond 6 months, mangangailangan na sila ng insulin. No? So, ito po yung usual characteristic ng mga patients sa may LADA. And then, of course, yung regular follow-up and consult for education and counseling. Very important. I cannot stress enough how diabetes is such a scary, that's kaya true. nga natin lagi sinasabi na, iwas tayo sa ganito. Kasi, ito po hindi sa pananakot, no? And Doc, gusto ko talagang sabihin, kasi maraming mga matitigas ang ulo. Di ba na minsan parang, hindi, konti lang naman, hindi ganito. Maraming, yung iba napuputulan ng paa. Yes. Doc, ano pa yung mga pinaka-worst? Kasi minsan kailangan natin itong marinig So, yung mga worst complications po is heart attack, stroke, dialysis, yung mga nadadialysis, diabetes is
one of the leading causes ng dialysis also. Wow. Here in the Philippines and worldwide din po. Ano po? And then yung mga other symptoms like yung mga nangingitim na yung mga paa. Yes, kasi pag nagkasugat, tapos hindi maagang nag-heal. Totoo yun, Doc. Pagkabulag din po actually. Pagkabulag also. I'm so happy that we're actually talking about this kasi mas gusto ko na yung parang hindi ka nagugulat sa mga meron ka sa katawan mo kaysa yung hindi mo alam. Mas gusto ko na yung talagang parang at least alam natin yung mga realidad na mga pwedeng mangyari. Doc, marami pang gusto magtanong sa'yo. Any social media accounts we can follow you on and also your clinics, Doc? You can follow me po at Mr. Endo sa Facebook. Pero I would just like to say po, no, mabait po ang diabetes. Mabait po ang diabetes. Basta po mabait ang patient. Yun lang naman po ang gusto kong bottom line ngayon. Diba? Very supportive sa sinabi ko kanina, Doc, na huwag matigas ang ulo. Kasi yung diabetes, walang pinipiling edad, Doc. Diba? May mga bata rin na meron ito. Pabata na po ng pabata. What's the youngest na kilala mo, Doc, meron? Sa mga type 1 kasi talagang bata naman po sila. Pero ang mga alarming po yung mga type 2 diabetes, even mga 20s nagkakaroon na rin sila because of obesity. Yung lifestyle po natin. Kaya iingatan natin yan. Again, maraming salamat, Dr. Nanuel Angelo Luna. Thank you for always being here, Doc. Mamaya po sa Spotlight On, alamin natin ang role ng game changer ng Love on the Clock na sina JC Alcantara at Alex Agustin. Eto pa, may bagong microdrama na naman tayong pag-uusapan kasama sina Tim Tupel at Jericho Del Rosario. At sa Kita Tayo Compact Space, don't you worry, to the rescue ang ibibida naming foldable Christmas tree. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Small space ba kamo? No problem. Di ba yung mga commercial dati gano'n? Maliit. Wala nang dahilan para di mag-Christmas vibe sa inyong tahanan, mga kapatid. Kahit limitado po ang espasyo, pwedeng-pwede pa rin ang festive setup. At ang sagot po dyan ay foldable Christmas tree. Naku, paano yan? I-discuss natin na kita tayo sa easy to assemble Christmas tree. Kasama po si Ray, ang owner ng Tupi Furniture, and of course si Ma'am Joy. Good morning, kapatid! Good morning, kapatid! Ayan, thank you sa pagsama niyo sa akin today. Welcome po sa Good Morning, kapatid. Okay, so paano ba tong easy to assemble na Christmas tree? Tupi, di ba? Yes. Tupi. Tupi in English is fold, di ba? Okay, so paano po ba to? Actually, open lang siya and then may velcro siya sa side. So pag open mo, ganyan lang. And then, wow! Yan na. Kita nyo mga kapatid, yung hawak ko kanina, nakatupi siya. Ngayon i-assemble na natin at magiging Christmas tree na siya. Pwede na! Tabletop Christmas tree. Tapos lagyan nyo lang siya ng mga, tulad nito, yung mga ornaments. Nasa sa inyo na rin po yan kung anong klaseng ornaments ang ilagay ninyo. Diba? Ito mga Christmas balls, yung iba angels or whatever na po pwede. Paano ba isabit yun? Ay, paano ba ito buksan? Ay, mabuksan. Ay, ito. Saan siya nasasabit? Kasi pakita natin sa mga kapatid natin, ha? Ayan po. May clip po siyang kasama. Ayan. So, dapat may clip na kasama. Tapos, i-clip mo lang siya sa kahit saan niyo gusto. Tapos, ayun. Ayun. So, ayan na. Bahala na kayo mag-decorate. Tulad po ng itong nasa tabi namin na dalawa, na malalaking foldable Christmas tree naman. Mas malaki to kesa sa na-demo natin. At sa ilalim nito, merong ang cute-cute, sobrang ganda. Merong Belen. Look at this, mga kapatid. Oh, di ba? Very Christmas vibes talaga kapag ito ay nasa inyong bahay na. Ngayon, gaano po ba kalaki ito? 53 centimeters itong white Christmas. And then the green one is 1 meter. Okay. Ito, pag ganito ang gusto mo lang, kasi maliit lang espasyo mo, or po pwede sa opisina mo, sa table mo, maglagay ka ng Christmas. Magkano po yung ganito? This one is 3K po. 3,000. And this one, yung malaki-laki, 7,000. Tapos complete na siya with ornaments. With Christmas lights. Actually, ito yung set niya.
Okay. So when you get this, pag binili niyo po ito mga kapatid, may kasama ng mga ornaments. So, at saka Christmas lights. So hindi na kayo mamumblema kung ano yung ilalagay ninyo sa inyong Christmas tree. At yun nga, tulad ng sinabi natin, maganda ito sa mga maliliitang espasyo. Marami sa ating mga kapatid ngayon, Sir Ray and Ma'am Joy, na nakatira sa mga kondo, maliliit lang espasyo nila at syempre gusto man din nila magkaroon ng Christmas feeling sa kanilang bahay. Ito ang solusyon dyan. Ang tanong, paano niyo po ba nasimulan itong business na ito? At bakit ito? Nag-start kami kasi naghahanap kami ng additional income. Kasi may day jobs kami. Kaya nag-settle kami sa online selling. Tapos, yun nga, pinaka-target namin is mga small spaces, condo living. Kaya napunta kami sa mga gantong type of furniture. Yung Christmas tree, nagustuhan namin dyan is kasi alam naman natin na mas matagal natin tinatago ang Christmas tree kaysa sa ginagamit. Kaya inisip namin, nagustuhan namin to kasi nga ang dali niyang itago, ang daling i-assemble, napaka-convenient para sa mga tao na limited lang yung spasyo sa bahay. At saka yung iba kasi, pag sa sobrang laki ng Christmas tree nila at ang dami nilang mga Christmas decors, nagre-rent pa sila ng mga storage rooms, diba? Ito hindi na kailangan, no? Lagay mo lang doon sa gilid ng cabinet mo. Tago mo na siya. Diba, Ma, magkano po naging puhunan nyo dito? At saka, when did you guys start this? Yung puhunan namin is around, nag-start kami mga 250 kasi we bought the inventories. Yung first stocks namin. And then we started 2 years ago. And it's doing well. Diba po? Magkano na po mga kinikita? Ilang digits na yung kinikita natin kada buwan? Mga 5 digits per month ang nilado namin. Pero kasi ang maganda dito sa Tupi Furniture, hindi lang Christmas decors ang inaalok ninyo, 'di ba? Itong inuupuan po namin mga kapatid, tinutupi din ito. What? Tinutupi din ito, 'di ba? Pakita natin sa kanila mga kapatid, ha. Yan, ito muna, yung ano ko, yung inupuan ko. Yan mga kapatid, ha. Yan, yung inupuan ko, natutupi din siya. Ganon din yung mechanism niya, no? Same lang po. So, pwede naman kayo pumili ng iba-ibang kulay. O, di ba? Ang galing! Can I try it? Para mapakita natin sa mga kapatid natin na madali talaga. Baka sabihin nila, kasi kayo yung may-ari, kaya nadadalian kayo eh. Ito ha, teka. Bubuksan ko siya. Naku, wag mo ako ipahiya. May magnet naman siya. Ayan. Ayun. May magnet siya. May magnet para magdikit. Tapos itatali lang ito para mag-ribbon-ribbon lang. And then, ayan. Ito yung paper plate. Joke lang. So, ito po yung pang-upuan. Malambot siya, may konting cushion siya para hindi masakit sapit kasi medyo may structure itong ano natin eh. So, ayan na. Tada! Meron na tayong upuan. Tapos, syempre, pag kayo naman ay very sweet na couple, ayaw nyo maghiwalay, meron tayong pang-dalawahan. Yes po. So, paano naman yan? Ito po yung 3-seater bench namin. So, Saray, akala ko speaker nung upuan. Nasa-stretch pa siya. Ay, ang galing! Pwede tatluhan. Sling talaga siya. Di ba? Parang slinky siya. Tapos, pag 6, 7. Pero pag gusto niyo na po siya tago, hindi niyo na po kailangan. Ayun, madali na lang siya itago. Lagay sa shelf or ilalim ng bed niyo. Ayun. Ang galing talaga. Na-amaze ako mga kapatid. Yung ganito, magkano po yan? Ito po, nasa 7,000. Okay. Tapos yung Ito, stools po, nasa mga 2,500. Oo. Ang maganda dito, pwede rin siyang table. Ayan, ang galing! Ayan po. Oo. Pero may ano yung limitation ng ng bigat na pwedeng ilagay dyan? Or pwedeng umupo? Kaya niya hanggang 200 kilos. Yung stool and then this one, the bench. Oo. Ang ganda. And then, tatlo din yung kasama niyang cushion. Alright. Ang galing naman. Sobrang na-amaze talaga ako. Oo. Kasi 'di ba, tulad ng akin nabanggit kanina, perfect ito talaga dun sa mga areas na maliit lang yung space nila, na hindi limited talaga. Pero gusto nila maging maganda pa rin yung itsura, 'di ba? Fashionable pa rin ang pagdating pag may mga bisita. Okay, so anong discarte tips ang pwede niyong ma-advise sa ating mga kapatid ngayon pagdating sa pagninegosyo? Ayun, mag-start small lang and maglakas loob. Kasi nakakatakot talaga lalo na yung mga first steps sa pagsisimula ng negosyo. Ma'am Joy?
Ganun na lang din. Oo, kasi ito sila yung power couple diba? Talagang partner sila sa pagdating sa negosyo. At tama yun sa sinabi nyo na maglakas na ng loob. Kasi minsan sa umpisa talaga, hindi mo pa alam Pero pag nandoon ka naman, na-navigate mo na yan. Ito po silang dalawa, tulad na nabanggit nila kanina, meron po silang mga day jobs. So ito ay kanilang side hustle lang na kumikita na po sila ng malaki. Alright, sa mga gusto pong umorder, diba? Paano po nila kayo makakontak? Sa contact nyo lang kami sa Instagram or Facebook. Search nyo lang Tupi Furniture, T-U-P-I Furniture. Yun! Thank you so much. Nag-enjoy po ako dito. Talagang na-amaze ako. Pero paano nyo pa pala ito nagawa? Ano to? In-order nyo po o kayo nag-design? In-order po namin. Nag-source kami outside. Oo, ang talino nung gawa nito. Maraming salamat, Sir Ray and Ma'am Joy, for joining me today. Talaga naman kahit sino po pwedeng magnegosyo para lahat. Kita tayo! Alright, sa aming po pagbabalik mga kapatid ha. Spotlight on tayo kasama sina Tim Tupil at Jericho Del Rosario ng bagong aabangang Signal Play microdrama series. O sige kayo na pogi, sige kayo na pogi, sa akin yung dating. Panis yung mga pogi, panis, tayo pa na pachideng. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Tupiin na natin ito. At nagbabalik pa rin ng Good Morning Kapatid. Eto, may bago tayong kakikiligan. Ako, mga tita, dahil napapanood na ang bagong microdrama series na My Poor Husband's Rich Secret. Oh, nakaka-intriga. Parang kakaiba talaga. Ang galing talagang gumawa ng Diba? Pero totoo yan kasi iba talaga. Parang mapapaisip ka, may poor, may rich. Oo. At may secret. May secret. At para ikwento nga po sa atin yan, kasama natin ngayon sina Tim Tupil. Am I saying it right? Yes. Alright. And Jericho Del Rosario. Good morning, mga kapatid. Welcome back. Oh, ay pa, ganun pala. Yes. Yun, oh. Paano Yun, ba? oh. Yan. Mama, saktong-sakto talaga sa'yo. Okay, Mama, ito, simulan na po natin. Without giving too much. Kasi syempre sa mga ganitong Secret. platform, ayaw natin Secret masasabi kaagad. Kwentuhan nyo kami tungkol sa My Poor Husband's Rich Secret. So, ibig sabihin, yung husband, mahirap siya, pero may rich secret siya. Yes. Okay. Sinong gustong mauna? Syempre si... So, yun nga po pala, ako nga po pala is gaganap na San Joaquin Jr. po, isa sa lead po dito. And kaya po siya sinabi na Poor Husband's Rich Secret kasi isa po siya na magpapanggap na mahirap lang para makahanap siya ng mamahalin niya sa buhay. Yes. Which is, dapat aabangan nyo yung mga susunod na ano. Kung ano Mga pa mayaman mga... sa sekreto. Yes po. Ikaw Then ako naman si Tonyo, yung pinaka-trusted ni San Joaquin Jr. And syempre, marami akong gagawin doon na hindi nyo aakalain na magagawa ko. Siguro magaling lang tayong maging utosan. Wow! Cute! Friends kayo dito? Yes po. Yeah, we're friends. Okay. Tapos, syempre, meron kang love interest, di ba? Actually, kami Yes po yun. Yun yung secret. Hindi po. Yun po yung secret. Hindi, pero meron pa kayo ibang mga kasama dito. Yes sa po. inyo. So, bali po, ang kasama po namin dito is sina Sasha Laparan, sina Tita Carmi Martin. Wow! Nandito rin po Yes. sila at marami po silang talagang aabangan po natin at gaganapan po nila na talagang kaabang-abang. Grabe, so kung maubos ninyo yung 50 minutes sa isang upuan, hindi na magugulat, di ba? Kasi gano'n. Mama, nakaka-addict talaga yan. Sabi ko sa'yo, kasi Totoo po. yung vertical na platform talagang, maski nung sa amin sa ICU, and I wanna congratulate, and just congratulate the entire team, Direct Chris, ay talagang, alam mo, Asian TV nominated yan, Mama. And we're so proud kasi itong platform na ito sa atin nagsimula, diba? Pioneer. Yes! Signal and M-Quest. Sige, Tim and Jericho, invite them, please. So guys, I would like to invite all of you to watch My Poor Husband's Rich Secret. Mapapanood sa Signal Play. Ayan, kasama po namin dito si Sashna Laparan, Tito Carmi Martin, and directed by Omar Deseco and written by Alpa Habon po. Ayan, Yes. kaabang-abang at marami po kayong matututunan dito. Naku, maganda palang combination na Alpha and
Direk Omar. Yes po. And then of course, syempre marami kayong aabangan dito which is magiging masaya at makwela. Syempre may onting lungkot, pero syempre naman, babawiin namin yan sa inyo. Kaya guys, please support and of course watch, di ba? My rich husband, my poor husband's rich rich secret. Tabalik secret. lang. Hindi mo ba alam ha? Alam ko. Alam niya. Lahat ng emotions mafe-feel nyo sa isang minuto. Yan. Siguro by the 30th minute, alam na yung secret. Ganun. Masabi ko sa'yo, marami sa mga kilala kong addict na addict pagdating sa vertical dramas ay yung mga kahit nasa opisina, Talagang napapascroll Ano na sila. pala, para sa mga hindi masyadong techie na mga nanay nanonood, paano ba yan? Malalaman ba nila agad kung paano? Mama, meron kasi tayong Signal Play. Yes po. Actually, yung Signal Play po yun is an application na pwede natin i-download and affordable naman po yung subscription nila. So, pag nag-subscribe kayo, talagang mapapanood nyo na iba-iba po. Iba-iba, Mama. Actually, it's all there. So, ang magandang offer, matutuon ka talaga at talaga namang ma-enjoy mo ang ating Signal Play app. Thank you so much, Tim and Jericho. Huwag kayo magsawa. Yes! And congrats na dito sa umaga. Thank you. Parang gusto ko na rin po dito. Yan! Whether you are all welcome here kasi nga, kayo na ang pogi. Basta sa akin, ang saya-saya. Bungad sa umaga. Maraming salamat. Go! Yes. Well, tignan mo naman mama ko. Maraming salamat, Tim and Jericho. My poor husband's rich secret on Signal Play app. Sa amin pong pagbabalik, spotlight on tayo kasama ang mga game changers na sina JC Alcantara at Alex Agustin. Pa allá, me dices ven pa' acá, vente pa' acá y ahí te voy pa' allá, me voy pa' allá, vienes de lado, pero lejano. Parang gusto mo na lang makisama dun sa dalawang yun eh. Huwag po kayong aalas, tuloy-tuloy lang ang Happy Morning sa pagbabalik na Good Morning Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! May dagdag thrill at excitement sa bagong episode ng reality dating show ng TV5 na Love on the Clock. Ay! Parang iba? Bakit pag ikaw ang ganda? Sige, pakita mo yung sa'yo. Pakita mo yung sa'yo. Kaya magkaharapan kayo, Andre. Ano ba? Yan. Bakit sa'yo balikat lang yung gumawa? Alam mo kay Andre, pipili ka, balikat o yung chan? Pili ka. Dahil makikilala po natin ang Game Changers, JC Alcantara, Alex Agustin. Good morning, mga kapatid! Alex, good morning, good morning, good morning, good morning. Oy, saya kaya matawag na Game Changer. Definitely, Mama. Pero ano ba ibig sabihin nito in the context of Love on the Clock? Kami po yung panggulo dito. Ayun na nga. Saya! Yan ang the best na Kayong dalawa. Panggulo po kami. Panggulo po kami. Bale, pumasok kami sa show na meron nang nagkakagustuhan. Sisirain namin. Kamusta naman yung Destroyer pala, hindi game changer. Madi-destroy lang yun kung may na-destroy. Pero game changer kung pumasok lang para mag-stir ng Okay. Ikaw naman. Konting conflict. Konting conflict. Paano ba kayo nakasali dito? Kinausap lang din po kami ng management namin. And gusto ko talaga kasi parang 2 years na ako single and it's time na rin, di ba? Kala ko yun, kala ko yun. 2 years na ako single and syempre gusto ko rin ng projects. Pera din to eh. Tapos magbabakasyon ka, may ka-date ka pa. At saan nga kayo nagbakasyon? Pwede all Hong Kong, sa Hong Kong po kami nagbakasyon. Love on the Clock, And all just by being you. Being yourself, di ba? Parang gano'n. Alex. What made you decide to join? I've been single din for quite some time now. And I think it's time to open up and mag-explore. At saka sayang din kasi parang hindi lahat nabibigyan ng ganitong opportunity. Agree. Ilang taon na ba kayo? Am I allowed to ask? 25. 25 and Alex? 23. Turning 24. Oo, makalimutan na dati. Ganun din naman tayo dati. Hindi lang dati, dati. Once in our life, Ang daming talon eh. At some point, naging ganito rin tayo ka-fresh. Inisip ko, inad ko yung dalawang edad nila, kulang pa rin. Pero mama, ipapantay naman kita sa bagets mo
Si Jiggle! Lower Angela! Pang nananakot lang eh. Di ba pa-atras dapat? Pa-atras Ganun, eh, pero sa oo. kanya patugis. Pang nanguhuli lang eh. Huli ka. Okay, dapat abangan. Yung mga game changers. Definitely hindi yung pagsayaw. Hindi to. Mga dapat abangan. Yes, go ahead. Mga dapat abangan, syempre panoorin po natin para malaman po natin kung sino yung makakatuluyan po. Meron? Yun po yung abangan nila. So, parang kinikilig siya, no? Kinikilig. Nagpapadimples siya. Tapos ano pa rin gawain nila habang nanonood, no, Angela? Di ba, mahuhula. Eh, siyempre, yung mga, yung mga tita dyan, di ba? O, bet tayo, kanino siya? Mga gano'n. Pustahan, may pustahan. Alex? Marami pa po kayong dapat abangan kasi hindi ko pwede sabihin kasi di na kayo manonood. But yes, abangan niyo po kung ano ang mga dramang mangyayari at kung sino ang aming mga makakatulungan. May nagulo ba kayo? Marami. Dapat the clock tuwing Sabado. Sabado, 9:15 p.m. po yan. Dito lang sa TV5. Dito sa TV5. Yes! Abangan niyo po yan. Wait, can I tell you yung mga shows natin? Lahat mga exciting, ha? Love on the Clock, Vibe, Good Morning Kapatid. Thank you so much kay JC and Alex. Abangan niyo po Love on the Clock. Doc and Alvin. Alvin. Surf na siya. Nagbabantay pa si Alvin ng panahon. Okay, and that again para sa ating Yes Sumakses sa Biyernes morning. 41 days na lang po, Pasko na. Wow! 41 is the number for the week. Yeah, oh my God, it is. Alright, tuloy-tuloy lamang sa pag-spread ng good vibes, kapatid. At para sa ating kids, more fun pa tayo dahil susunod na ang Little Princess Sarah at Dog of Flanders. Tuloy tayo sa Lunes. Happy weekend po, everybody! Mag-ingat po lagi yan ang maalala ng inyo. Paboritong kasalo sa umaga ang Good Morning, Kapatid!